Daylan, the Healer. 1011-18. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lumapit ang figure ni Daylan upang salubungin siya, at sa mga mata na iyon ang gulat na gulat ang naging pinakakapansin-pansing focus sa oras na ito. Dahil sa kanyang pag-uugali, ito ay masyadong hindi inaasahan. Hindi lang siya tumakbo, gusto rin niyang makipaglaban sa mga ninuno. Ang ganitong hakbang ay direktang nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ano? Gusto niyang makipag-away sa mga ninuno. Baliw talaga ang batang ito. Kahit na ang Jansen faction criminal law elder na si Wilmar ay first-time entry pa lang sa 5th level realm ng establishment ng Foundation, ang lakas ang pinakamahina, pero naiintindihan niya ang mga salitang 5th level of the realm of the establishment of the Foundation. Ano ang ibig sabihin nito? Nakakatawa. Tama. Mukhang alam ng batang ito na mamamatay siya at nabasag ang banga. Sa kasamaang palad, si Daylan ay talagang isang walang awa na karakter na maaaring tumawag ng napakaraming malalaking tao. Gayunpaman, hindi niya dapat saktan ng 4 na pangunahing puwersa at magpakamatay. Ang mga nakamasid sa di-kalayuan, marami sa kanila ang nagkagulo. Dahil sa mata ng karamihan sa kanila, ang pinili ni Daylan ay masyadong bata, masyadong katawa-tawa, masyadong ignorante sa buhay at kamatayan. Ang dahilan kung bakit ang isang karakter sa antas ng ninuno ay isang karakter sa antas ng ninuno ay hindi dahil sa iba pang mga bagay, ngunit dahil sa mga tao sa antas na iyon, sa liblib na lobo na lungsod na ito, bukod sa kataas-taasang Panginoong Gaston, na nakaharap sa iba, sila ay talagang hindi magagapi. Ngunit ngayon, sa gayong hindi magagapi na karakter, talagang gustong hamanin ni Daylan ang kanyang sarili sa kakaibang paraan. Paano ito posible na manalo? Ito ay ganap na imposible. Ano bang iniisip ng batang yun? Sa larangan ng digmaan sa malayong kalangitan, medyo naging malungkot ang mukha ng ninuno ni Campbell na si Chaoyang. Malinaw, kahit siya ay galit at naguguluhan sa mga kinikilos ni Daylan sa mga oras na ito. Ano ang pagkakaiba ng panliligaw sa kamatayan? Hehe, Chaoyang, mukhang mali na mali ang bet mo sa Campbell this time. Oo naman, nang marinig mo ang mga salita, hinati-hati agad sila ng mga tao sa mga grupo. Anong klaseng tao ang natural na tumitingin sa ilang mga hanggal na hindi alam ang langit at ang langit? Si Carlos, ang ninuno ng pamilyang Pemberton, ay nanunuya na may nakakatakot na itim na liwanag na namamalagi sa buong katawan niya, na tumatakip sa langit at araw, pumipindot pasulong, na nagparamdam kay Chaoyang ng matinding pressure. Kasabay nito, ang mga salita ng kabilang partido ay mas lalong nagpainit sa kanyang mukha. Ang taong nasa ilalim ng 4 na pangunahing puwersa ay naglalakas loob na magsalita ng ganito. Oo naman, may mali sa kanyang utak, at lahat ng ginagawa niya ay sobrang katangahan. Sarkastikong sabi ni Chaoyang. Ikaw. Marihing ipinikit ni Carlos, ang ninuno ng pamilyang Pemberton, ang kanyang mga mata, naging kakilat-kilabot ang kanyang mukha, at ang galit ay makikita sa kanyang mga mata. Pagtaas ko ng kamay ko, nakita ko ang isang treasure map na kumakaway sa hangin. Sa mapa ng kayamanan, may hangin at ulan, kulog at kidlat, na magkakaugnay, at ito ay walang kapantay na lakas. Ito ang kayamanan ng pamilyang Pemberton, ang mapa ng hangin, ulan at kulog. Ang puso ng lahat ay nanginig dahil ang mapa ng kayamanan na si Carlos, ang ninuno ng pamilyang Pemberton, ay masyadong sikat sa panahong ito. Pinangalanan ng mapa ng hangin, ulan at kulog, ito ang kayamanan ng kanilang pamilyang Pemberton, at ang pang-14 na beses na ipinagbabawal na Silver Peak Magic Weapon. Boom! Ang mapa ng kayamanan ay ganap na nagbukas ng larawan at naging hangin, ulan at kulog at kidlat. Parang biglang nagdilim ang mundo sa gilid na iyon. Tanging ang kakilakilabot na natural na pagbabago-bago ng tanawin sa kalangitan ang namumulaklak na may pinakamalinis na liwanag, na lubhang nakakatakot. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chaoyang, ang ninuno ni Campbell. Retreat ka muna, this thing can't compete. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang malamig na estudyante, at ang isa pang ninuno ni Campbell, si Sean, ay lumitaw na puno ng dugo.
Ang kanyang mga mata ay mahigpit. Sean. Nanginig ang mga mata ni Carlos na iyon, at mabilis na lumipat ang kanyang mga mata sa malayo. Doon lamang nakita, ang dalawa pang ninuno ng pamilyang Pemberton ay napuno ng dugo, ang kanilang hininga ay magulo, at tila sila ay malubhang nasugatan. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Carlos ay agad na madilim at hindi magandang tingnan. Alam kong si Sean ang numero 1 puwersang lumalaban sa Campbell Tower. Totoo nga ang nakita ko ngayon. Gayunpaman, sa tingin mo ba maipapakita mo ang larawan ng hangin, ulan, kulog at kidlat ng aking pamilyang Pemberton? Direkta siyang ngumisi, niyugyog ang langit sa pagiging dominanti. Anong ipinagmamalaki mo? Sarcastic na sabi ni Chaoyang na may malungkot na mukha. Si Campbell Patriarch Sean ay mukhang malamig, tahimik at mahinahon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mapa ng hangin, ulap at kulog na hawak ni Carlos. Siya ay napakalmado, at natural na napakalinaw niya tungkol sa kung gaano kalakas at kakilakilabot ang kombinasyon ng isang master ng ikalimang layer ng pundasyon at ang totoong mundo, kasama ang isang pang-14 na layer na ipinagbabawal na nangungunang silver magic weapon. Kasabay nito, ang maliit na kala na may lilang apoy na umiikot sa paligid ay tumalon sa langit. Nakapatong sa imahe ng malaking tunay na katawan ni Heavenly Purple na parang burol na unti-unting umusbong sa likod ni Daylan, ang eksena ay lubhang kakaiba at nakakagulat. Kung ganoon, ano iyon? Hindi ba gold level magic weapon din iyon? How is that possible? Are you crazy? Do you think treasures of that level is roadside garbage? Say yes. Oo. Sa aking palagay, ito ay dapat na isang uri ng silver level attack magic weapon. Kahit na, ang netong halaga ng batang ito ay sadyang masyadong pervert. Nakahukay ba siya ng isang sinaunang treasure trove? Ang mga tao ay tumitig sa maliit na lilang apoy na kala na umiikot, at nagkaroon ng mga pagsabog ng talakayan at kaguluhan. Anak, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang lahat ng kayamanan sa iyong katawan, at hahayaan kitang mamatay ng mas masaya, kung hindi, kahit na mayroon ka ng shell ng pagong na iyon upang maantala ang oras. Ngayon, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Nakatingin sa lilang apoy na maliit na kala na umiikot, sa hindi malamang dahilan, kakaibang kumirat ang puso ni Wilmar. Pagkatapos ay nakita niyang pilit niyang pinipigilan ang hindi normal na paggalaw, isang sarkastikong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at dahan-dahan niyang sinabi. Oo. Napangiti si Daylan, na nakaharap sa medyo ironic, medyo nababagabag na mga mata ni Wilmar, kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, at mayabang na sinabi niya, paano kung tumaya tayo? Tingnan natin kung mamatay ka muna, o mamatay muna ako. Hindi ito masyadong interesting, ano sa palagay mo? Ha? Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan, at ang mga mag-aaral ay lumiit. Hindi ko inaasahan na si Daylan ay maglalakas loob na maging mayabang sa mga oras na ito. Loko ba ito? Masiraan ka ng bait? I think you ignorante of the so-called garbage, you should die. Kahiya-hiya ka diba? Kaya, patayin mo na ako. Si Wilmar, ang ninuno ng pamilyang Pemberton, ay namula sa galit at sumigaw ng marahas, tanging nakita niya na ang kanyang katawan ay agad na sumabog sa 100,000 aura, at ang kalawang na tansong mahabang espada ay sumipol din sa kulay abo. Ang nakakatakot na espadachie ay dumurog sa kalangitan. Boom! Kapag nagpasya si Wilmar na kumilos, hindi na siya nagpapigil pa, tinatapakan niya ang mga talampakan niya, at nanginginig ang bahagi ng kalangitan kung saan nakatayo ang kanyang katawan. Ang mga ripples ng hangin ay sumabog din sa parang mga alon ng hangin. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay sumabog na parang multo, at lumitaw sa harap ni Daylan sa isang hininga, sa likod ng kanyang katawan, may mga kakaibang asul na aura na kumakalat. Espiritual na bagyo. Na ang mga mata ni Wilmar ay mabangis, sa pagkakataong ito ay direktang ginamit niya ang kanyang napakatanyag at makapangyarihang mahika. Bukod dito, napakatalino rin niya. Sinuspinde niya ang kulay abong tansong mahabang espada sa kalangitan na pinakamalapit kay Daylan, handang umatake, parang makamandag na ahas na naghihintay ng pagkakataon, naghahanap ng mga pagkakataon, at pinapatay siya ng isang suntok.
Sa kanyang opinyon, kahit na ang isang low-level cultivator, tulad ni Daylan ay kayang kontrolin ang isang gold-level na defensive magic weapon, maaari ba itong maging praktikal at perpekto? Ang sagot ay malinaw, ito ay ganap na hindi. Kaya pinag-isipan niyang mabuti, kailangan na lang hintayin si Daylan na magkamali at magmadali, pagkatapos ay darating ang kanyang pagkakataon. Haha! Nang makita ang eksenang ito, nagawa ni Wilmar na maging napakaplano, at bahagyang tumango ang mga ninuno ng pamilyang Pemberton, Sanju Palace, at Chenlongmen. Bagamat tila bata si Wilmar sa kanila, sa katunayan, karapat-dapat pa rin siya sa mga salitang, matanda pa si Jiang. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan para harapin ang batang iyon na may gold-level defensive magic weapon. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang mga mata kay Daylan, hindi nila maiwasang bahagyang manigas. Dahil, nalaman nila na hindi lamang nagtago si Daylan mula sa pag-atake ni Wilmar, ngunit sa kabaligtaran, nakatayo siya roon na may panunuya at panunuya. Puff! Sa susunod na sandali, malinaw na narinig ng mga tao ang isang kakaibang tunog ng labis na marahas na pagkasunog. Anong boses ito? Saan galing? Maraming mga tao ang mukhang nagulat at hindi tumugon at nagbubulong-bulungan sa pagkatulala. Teka, pwede ba? Mabilis na nagbago ang mukha ng mga sumagot, kumislap ang mga mata, at sa wakas ay nasalo nila ang maliit na lilang apoy na umiikot sa langit. Oo, dapat ito, tama. Maraming tao ang nauutal sa loob. Parang may mali. Sapagkat sa oras na ito, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam sila ng kakaibang kakaiba, ngunit lubhang nakakatakot, na aura mula sa lilang apoy na maliit na kalan. Kaagad pagkatapos, malinaw na nakita ng mga tao ng bibig ng maliit na kalan ay nanginginig, naglalabas ng isang malawak na lilang apoy, at sa susunod na sandali, isang nakakatakot na lilang apoy ang sumabog mula sa bakanan ng horno, na nagpalubog kay Wilmar. Malayo sa totoong pagan. Ang init talaga ng purple. Sa pagmamadali, si Daylan ay naging ganap na matapang. Ang bagay na ito, ang pag-iral ni Great Sage sa Nirvana Realm ay walang laman, itong si Wilmar ay kakapasok lang sa 5th level realm ng Foundation Establishment, umutot ba ito? Ano? Hindi. Nang lunurin ng nakakatakot na lilang apoy ang mundo, sumigaw ang sobrang nakakasindak na sigaw, at pagkatapos ay tumigil ito. Ang eksenang ito ay direktang naging sanhi ng lahat ng naruroon upang ganap na lumiit ang kanilang mga mag-aaral hanggang sa dulo ng isang karayom at ang kanilang mga anit ay naging manhid. Kung ganoon, ano ba yan? Ito, paano ito posible? Ang unang nagbago ng kulay ay isa sa 3 palasyo, ang mga ninuno ng Viking Palace. Dahil sa relasyon ni Lester, talagang pinagsisihan niya ang pagsali sa event ngayon. At ngayon, ang pangyayari nitong nakakatakot na tagpong ito sa kanyang harapan ay nagpatalon sa kanya sa takot. Ano ang kala na iyon, ang apoy na iyon? Jiao, si Wilmar ay hindi patay. Sa isang iglap, tumigil ang lahat ng labanan sa langit. Ang lahat, maging ang lahat ng mga ninuno, ay tumitig sa lugar kung saan nag-aapoy pa rin ang Purple Extreme Fire na may nakakatakot na mga ekspresyon. Ilang saglit na hindi kumikislap ang kanyang mga mata, titig na titig. Haha! Sa sandaling ito, ang 2 taong matabang tao ay malinaw na nakatunog ng mahinang panunuya. Sa isang iglap, lahat ay tila timaan ng kidlat, at napatitig sila kay Daylan. Natagpuan nila na ang kanyang mukha ay mapotla, at iniunat niya ang kanyang kamay. Gayunpaman, nang mawala ang Purple Extreme Fire, lahat ay tumitig sa lugar na may nanginginig na mga mata, at ang kanilang mga mata ay mas natakot. Dahil, ang pinuno ng batas kriminal ng Jansen Sect, si Wilmar, isang ancestral figure, ay talagang nawala. Patay, patay. Patay talaga. 10-12. Sa pagtingin sa lugar kung saan matagal nang nawala si Wilmar sa kanyang presensya, nagkaroon ng patay na katahimikan sa radius na 12 milya, at ito ay medyo nakakatakot na tahimik. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa maputlang batang figure sa gulat. Malinaw, bago iyon, imposible para sa sino man sa kanila, kahit na sino ito, at imposible para kay Daylan na pumatay ng isang ika-5 layer na pag-iral sa larangan ng Foundation Establishment Realm.
Iyon ang ancestor level figure ng 5th player ng Foundation Establishment Realm. Bagaman ito ay isang unang beses na pagpasok sa kaharian na iyon, maaari itong ilagay saan man sa panlabas na domain na ito, at ito ay sapat na upang maging isang hegemon, ngunit sa kasalukuyan, ito ay naging isang binata tulad ni Daylan. Isang pool ng abo. Ito ay halos isang panaginip na bagay. Wow! Ito ay kamangha-manghang. That's an ancestor level figure, talagang patay na. Maraming tao ang napalunok at nagbubulungan sa kanilang sarili na parang tanga, ang kanilang mga ekspresyon ay mapangit kaysa sa pag-iyak. Lalo na ang mga tao mula sa paksayan ng Jansen, malamang nababaliw na sila ngayon. Dalawa lang ang ninuno nila ng Jansen School, pero ngayon, isa na ang namatay. Ano ang isang malaking at trahedya pagkawala para sa kanila? Hindi katanggap-tanggap. Ito, paano ito posible? At ang Sanju Palace, ang pamilyang Pemberton, ang Chenlongmen Patriarch at ang iba pa ay natakot sa oras na ito na parang nakakita sila ng multo. Dati, itinuring din nila si Daylan bilang isang piraso ng isda sa karayom at kakayanin nila ito kung gusto nila. Pero sa isang kisap mata, naging biro sila. Mapapatay ni Daylan si Wilmar, imposible bang patayin sila? Hanggat mayroong isa sa 10,000 na pagkakataon, ang kanilang pag-unawa kay Daylan at ang kanilang mga pandama ay ganap at ganap na magbabago. Isang taong posibleng pumatay sa kanila at baliw pa rin, kaya huwag kang matakot. Sa di kalayuan, ang mga nanunood at nanunood mula sa ilang milya o 12 ng milya ang layo ay nakatingin din sa isa't isa sa mga oras na ito, ang kanilang mga mata ay naningkit, at ilang sandali, hindi nila naiwasang bumulong-bulong sa malamig na pawis. Ito, ang taong ito ay talagang napakabaliw, masyadong nakakatakot. Ang pagkamatay ng isang master ng 5th player ng Foundation Establishment Realm ay sapat na upang agad na mabago ang impresyon nila kay Daylan. At ito ay magiging lubhang tumitibok at sindek. Ang mga karakter na tulad ng na may ganitong mga paraan ay maaari lamang silang tumangala. Hindi lang sila, kahit ang mga ninuno ng Battle Soul Palace Lester, ang mga ninuno ni Campbell Chaoyang, Sean, at ang mga ninuno ng Dark Demon Pavilion Heisha, lahat sila ay medyo natulala sa sandaling ito. Sa muling pagtingin kay Daylan, ang kanyang mga mata ay puno ng pintig. Itong batang ito, siya. Natigilan si Chaoyang. Sa simula, itinuring nilang lahat si Daylan bilang isang junior at binata na maaaring may malakas na background sa likod niya at maaaring sulit sa kanilang pagsugal. Ngunit ngayon, talagang sinunog ng batang ito ang Wilmar hanggang mamatay. Sino ang maglalakas loob na hamakin ang gayong tala, at sino ang maglalakas loob na makakita ng malinaw? Mukhang tama ang taya natin this time. Pagkatapos ay nakita niya na si Chaoyang ay bumulong sa sarili na tuwang-tuwa, mukhang nasa sabik. Sa tabi niya, ang ninuno ni Sean ay tahimik, mahinahon, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa Lishen stove. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya napigil ang umungol ng dahan-dahan, nakakakilabot na bagay. Ano? Tanong ni Chaoyang. Wala naman. Ang gayong nakakagulat na katahimikan, pagkatapos ng mahabang panahon, ay sa wakas ay nabasag ng isang nakakatakot na kaguluhan. Kasabay nito, ang mga mukha ng mga ninuno tulad ng pamilyang Pemberton, palasyo ng Sanju, Chenlongmen at iba pang mga ninuno ay halos biglaan, at ang kanilang mga mukha ay lahat ay natakot, madilim, at mapula. Ngayong patay na si Wilmar, ganap na pasibo ang kanilang kampo. Ano ba talaga ang kala na iyon, at ang apoy na iyon, na maaaring masunog si Wilmar hanggang mamatay sa isang iglap? Si Carlos, isang ninuno ng pamilyang Pemberton, ay nagsabi na may maputlang mukha at sobrang pumipintig na mga mata. Natatakot ako, ito ay isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa gold level na defensive magic weapon na iyon. Huminga ng malalim ang ninuno ng Ice Demon Palace at dahan-daang sinabi. Ano? Nagulat ang lahat ng mga ninuno at mukhang natakot. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa gold level defensive magic weapon na iyon, hindi ba, ito ay higit sa 15 beses na pagbabawal. Ito, ang bagay na ito. Saglit, nakalimutan ni Panjon, ang ninuno ni Chenlongmen, ang panginginig ng kanyang puso, at sa sumunod na sandali ay nagpakita ng kasakiman ang kanyang mga mata.
Mukhang ang swerte ko talaga this time. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang dampi ng kasakiman, at sinabi niya sa isang mataas na espiritu na tono. Good luck. Panjun, ayaw mo pa rin bang bigyang pansin ang kalan? Hindi mo ba nakita na si Wilmar ay sinunog ng mga ito ng sabay-sabay? Sa tingin mo ba ay mas malakas ka kaysa kay Wilmar? Kaya mo bang hawakan ang kalan? Lila apoy ng anak. Ang patriarch ng palasyo ng Viking na iyon ay nakaramdam ng pag-atres at hindi naiwasang sabihin. Haha! Nang marinig ito, ngumiti si Ancestor Panjo na may bahid ng panunuya sa kanyang mukha, at sinabing, hindi ko talaga kayang abutin iyon ng higit pa kaysa kay Wilmar, at wala akong kumpiyansa na harangin ang nakakatakot na lilang apoy na iyon, ngunit, ano sa palagay mo? Magagamit ng batang iyon ang pamamaraang iyo sa pangalawang pagkakataon. Tingnan mo ang kanyang mukha. Ha! Nang marinig ng mga ninuno ang mga salita, ang kanilang mga mata ay namumula, at ang kanilang mga mata ay nahulog sa mukha ni Daylan, at pagkatapos ay hindi nila maiwasang kumurap. Sa oras na ito, ang mukha ni Daylan ay talagang mas mapatla kaysa sa puting papel. Pagkatapos nilang makita ito, agad nilang naunawaan na ito ay isang pagpapakita ng espiritual na overdraft. Ibig sabihin, ang nakakatakot na paraan na pumatay kay Wilmar ngayon lang ay talagang nagpa-overdraw sa batang iyon. Gayunpaman, ito ay mas karaniwang kahulugan. Sa pag-iisip nito, kumislap ang mga mata ng ancestor-level figure ng Ice Demon Palace, at lumitaw ang kasakiman, at lumabas siya ng may malakas na putok. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay dumiin kay Daylan, at ang walang malasakit na boses ay tumunog mamaya. Small thing. What a vicious method. Hindi kayang panatilihin ng isang mamamatay tao na tulad mo. Ako ay isang taong uhaw sa dugo, ano ka ba? Mga walang hiyang pagong. Sarkastikong sabi ni Daylan, hindi pinansin ang pang-aapi at pagbabante ng ninuno ng Ice Demon Palace. Wow! Nagkagulo na naman ang mga tao. Nanliit ang mata, pagong bastard. Naglakas loob talaga siyang sabihin. Ikaw. Well, napakagaling. Ang ninuno ng Ice Demon Palace ay namula sa galit, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Daylan. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay nabalisa, at ang kanyang mga damit ay tila nagliliyab, ngunit ito ay asol na yelo, at ang nagyayelong hininga ay nakalok kay Daylan, at sinabi ng mariin. Ayokong makipag-usap sa iyo. Ibigay mo ang pagan at ang pagoda, at iwanan mo ang iyong katawan ngayon, kung hindi, matitikman mo kung ano ang pakiramdam ng nasa impyerno. Sumabog din ang kasakiman sa puso ng lalaking ito. Pagbabante kay Daylan. Ipokritang lalaki. Ngunit sa sandaling ito, ang Lester na iyon ay nagsalita, at ang kanyang boses ay nanginag sa puso ng mga tao, kayong Ice Devil Palace ay maaaring madaig ang mga tao, marahil, maaari kang manalo ng isang bagay, ngunit huwag kalimutan maliban kung kayong mga disipulo ng Ice Devil Palace mamaya huwag na kayong lalabas muli, o ang iba ay makakapatay sa kanila ng isa-isa. Ang lakas ng loob mo. Ang mukha ng ancestor-level figure sa Ice Devil Palace ay biglang nagbago, at pagkatapos ay tuluyan siyang nagalit at umungal, Lester, isa kang taksil na kumakain sa loob at labas. Sinasabi ko sa iyo, ngunit ngayon, ang iyong Battle Spirit Palace ay inalis na sa aking Sanjo Palace. Ito ay sa katunayan, hahayaan kong mawala ang iyong Battle Soul Palace sa Ghost Wolf City na ito. Mukhang iniisip mo talaga na ikaw ang pinuno ng Sanjo Palace. Well, kung mayroon kang ganoong kakayahan sa Ice Demon Palace, bakit hindi mo subukan? Ngumiti si Lester, malamig, sinisira ang kanyang War Soul Palace. Ganon ba kalakas ang Ice Demon Palace niya? Ganap na bang bumagsak ang tatlong palasyong ito? Hindi maiwasang mabigla ang mga tao. Ang tatlong Dew Palaces ay bumagsak, hindi ba't ang isa sa apat na pinakamataas na antas ng puwersa sa kanilang Ghost Wolf City ay babagsak at magwawakas? WHO. Roll. Sa sandaling ito, ang ninuno ni Campbell na si Sean at Chaoyang ay biglang sumigaw ng malakas ng sabay, at bawat isa sa kanila ay humampas ng isang palad. At lumitaw ang isang madilim na figure sa yelo at nyebe. Sa sobrang galit niya ay hinampas niya ito ng palad. Ang aura ay humanig sa kalangitan, bumangga sa mga palad ni Chaoyang at Sean, at nawala.
Chaoyang at Sean, how dare you to stop me? Tinitigan ng ninuno si Chaoyang at Sean sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na layuning pumatay, at umungal. Sa orihinal, siya ay nagtatago sa dilim at gustong sumilip kay Dylan, ngunit nakita siya ni Chaoyang. Tumigil ka, paano ka hindi magagalit? Kung hindi, sa kanyang opinyon, ang basura ni Dylan ay malamang na namatay sa kanyang mga kamay ngayon. Pero ngayon lahat ng binalak ay nauwi sa wala. Sino ang taong ito? Okay, nakakatakot. Nanginginig ang puso ng lahat. Nakatago ang taong ito sa itim na damit. Siya ay napakaikli at payat, ngunit para siyang makamandag na ahas sa dilim na may aura na nagyayelong. Marilag. Bukod dito, ang pinakamahalagang punto ay ang palad ng taong ito ay talagang nangangailangan Chaoyang at Sean na magsanib puwersa para harangin ito. Sino ang taong ito? I'm afraid this is a super old monster who have half his foot in the coffin. Chandler. Gayunpaman, halos lahat ng mga ninuno ay tumingin sa paparating na taon may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Baka sa boses niya ang matinding takot. Chandler. Alam ko, siya ang dakilang elder ng paksayo ng Yanzhen. May nag-react agad at napasigaw sa takot. Ang paksayo ng Yanzhen ay may dalawang dakilang ninuno, ang isa ay si Wilmar na nasunog hanggang sa mamatay, at ang isa pa ay ang matandang demonyo na nasa harap ng lahat sa oras na ito. Bilang pinakamakapangyarihang Grand Elder ng Yanzhen Sect, ang matandang halimaw na ito ay sinasabing may lakas para may rank sa top 5 sa buong Netherwolf City. Ang pagiging marank sa top 5 sa buong Ghostwolf City, ano ang konsepto? Sa madaling salita, kung isasaalang-alang mula sa takot ng lahat sa kanya ngayon, ito ay dapat na isang lubhang nakakatakot na antas, at posibleng maabot. Kung hindi kita papatayin ngayon, ano ang prestihiyo ng aking paksayo ng Yanzhen? Ang matandang demonyong si Chandler ay humakbang sa hangin na may mabangis na hininga, at naglakad patungo kay Dylan. Ang nakakatakot na kulay abong aura ng bangkay ay lumipad sa buong mundo sa isang iglap, inaapi si Dylan at hinayaan siyang paralisado ito. Hindi makagalaw. Damn it! Pigilan mo siya. Si Lester, Keisha at ang iba ay biglang nagbago ng ekspresyon at gustong magsanib puwersa para pigilan siya. Masyadong makapangyarihan ang lumang kotseng ito, at hindi ito mapipigilan ni Dylan lamang. You guys should stay here honestly. Ang batang iyon ang pumatay kay Wilmar, si Kuya Chandler ang pumatay sa kanya, at naghiganti sa kanyang kapwa sekta, ito ay tama at tama lang, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makialam. Ang ninuno ng Chenlongmen Panjon ay nanunuya at hamarang sa harap, walang sino man ang papayag ang tumulong kay Dylan. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kawalan, biglang sumikat ang isang madilim na buwan. Pagkatapos, kumalat ang nakakatakot na aura. Nakakatakot ang aura kaya tumilapon ng semento at nakahiga sa harap ni Old Chandler, pati ang huli ay biglang nagtaas ng ulo, nagbago ang mukha sa gulat. Sinong nang ahas na pigilan ako? Siya ay medyo nabaliw, ang kanyang itim na balabal ay kumikislap, at ang mga mata ni Senador ay lubhang mabangis, at siya ay umungal. Bumagsak ang boses, at lumitaw ang isang kalmadong figure, dahilan para biglang nanliit ang kanyang mga mata. Makiyo, ikaw pala. 10:13. Ang nag-aalalang boses ng matandang demonyong si Chandler ay tuwirang narinig sa mundong ito na naging dahilan ng pag-ikli ng mga mata ng maraming tao at ang tunog ng malamig na hangin. Pagkatapos, ang mga mata ay nahulog sa taong dumating at ang kanyang mukha ay labis na nanginag. Makiyo. Kamusta na siya? Bakit siya? Maging sina Lester, Chaoyang, Carlos, Panjon at iba pang ancestor-level figure ng major forces, hindi napigilan ni Chi-Chi na mawala ng boses sa sandaling ito. Pagkatapos ang kanilang mga mata ay namumula na, at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng marahas. Sino ang matandang si Muyo? Siguradong malakas na karakter iyon na ang lakas ay hindi mas mababa kay Chandler. At higit sa lahat, may anino ng isang tao sa likod niya. Lord Gaston, siya ang tagapagsalita ni Lord Gaston sa liblib na lobo na lungsod na ito. Teka, di ba? Damn!
Sa pag-iisip nito, biglang nagbago ang mukha ng matandang demonyong si Chandler, napatitig ang mata sa matandang si Muyok, at sinabi niya, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, ano ka dito? Anong ginagawa mo? Wow! Sa sandaling sabihin ito ni Chandler, marami sa mga taong naruroon ay hindi napigil ang magkagulo. Ang mga mag-aaral ay unti-unting nagkontrata. Ang pag-unlad ng bagay na ito ay ganap na lumihis mula sa kanilang mga nakaraang pagtatantya at inaasahan. Malaki rin ang pinagbago ng ekspresyon ni Panjun, ang ninuno ni Chen Longmen, at pagkatapos ay hindi na niya kinaya. Tumayo siya at tumingin sa matandang si Muyo at nagtanong, hindi ko alam kung sinasadyang pumunta dito si Kuya Muyo, ano ang problema? Haha! Ang matandang lalaki na si Muyo ay mahinahong ngumiti, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa mukha ni Daylan, ang kanyang mga mata ay may malabong komplikadong kulay, at pagkatapos ay nakita niyang may inilabas siya mula sa kanyang manggas, na isang tansong liwanag na kumikinang. Token! Sa katunayan, tila may nakakatakot na aura na nalampasan ang langit at lupa, na nagpang-inig sa lahat ng tao sa paligid, at natahimik silang lahat sa isang iglap. Pagkatapos, ang matandang si Muyo ay dahan-daang naglakad papunta kay Daylan, at kasabay nito, ang mahinahong boses ay umalingaw-ngaw sa mundo. May layunin si Master Gaston, ang munting kaibigan na ito ay panauhin ng mansyon ng aking Panginoon sa lungsod, kaya't umalis na tayo. Nang umagsak ang boses ni Old Man Muyo, ang mga ekspresyon ng mga taong naruroon ay nagbago ng husto sa isang iglap. Wow! Maraming mga tao ang hindi napigilan na maghiyawan sa sandaling ito. May layunin ng mga matatanda ng Gaston. Ang bisita ng City Lord's Mansion. Sa isang iglap, ang nanginginig, naiinggit, madilim at madilim na mga mata ay nagsimulang tumungo sa direksyon ni Daylan. Malinaw, bagamat maaaring naisip nila ito, sa sandaling ito, lumabas ng personal si Lord Gaston, na naging dahilan upang hindi pa rin nila matiis ang pagkabigla sa kanilang mga puso at ganap na nagkagulo. Sir Gaston, ano ang ibig sabihin nito? Ang bisita ng City Lord's Mansion. O kaya naman, excuse lang. Ha! Naisip din ito ni Daylan, at sumimangot. Bagamat wala siyang masyadong alam tungkol sa Gaston Lord, hindi talaga siya naniniwala na matutulungan siya ng kabilang partido ng libre maliban kung. Bukod pa rito, dahil hindi na kailangan ang Jade Crystal Tower at ang Purple Stove, dapat ibalik ang mga ito sa orihinal na may-ari at ipagpalit sa mansion ng aking City Lord. Sa sandaling ito, sinabi ng matandang si Muyo na may kakaibang ekspresyon. Ha! Biglang nanliit ang mga mata ng lahat, tapos naging interesting, ang mga ekspresyon nila. Senior, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Walang ekspresyong sabi ni Daylan. Anong ibig mong sabihin? Ang matandang si Muyo ay tumingin kay Daylan na may komplikadong mga mata, huminga ng mahina, at nagsabi, dahil ang Jade Crystal Pagoda at ang Purple Stove ay ang mga kayamanan na ipinahiram sa iyo ni Lord Gaston, at ngayon ay ibinalik na sila sa kanilang orihinal na may-ari, may problema ba? Nang marinig ito, sa wakas ay naging malungkot ang mukha ni Daylan, at hindi siya nagsalita ng mahabang panahon. Pagkatapos, bigla siyang ngumiti ng sarkastiko at sinabing, ang mabuti ay ang kayamanang ipinahiram sa akin, at ang mabuti ay ibinalik sa orihinal na may-ari. Masasabi ko, ang tahimik na Wolf City na ito ay talagang kawili-wili. Ang mga malapit sa Vermilion ay pula at ang mga malapit sa Tinta ay itim. Kaya lahat ng ito ay walang hiyang mga bagay. Nang kumalat ang balentunan na boses ni Daylan, ang kaguluhan sa buong mundo ay agad na natahimik. Hindi mabilang na mga tao ang nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwalang tumingin kay Daylan. Ito, baliw ba ang batang ito? Siya, talagang naglakas loob siyang kutsain at sampain si Lord Gaston. Mapangahas. Si Panjun, ang ninuno ng Chen Longmen, ay direktang tumalon, na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, at walang awa na nagsabi, Brother Muyo, ang munting halimaw na ito ay labag sa batas at walang saplot, at nangahas siyang insultuhan si Lord Gaston. Ito ay isang malaking krimen. Kung gusto mong sabihin ko sa akin, kung hindi, papatayin muna natin siya sa mga batong kristal ng kulay ube, at pagkatapos ay ibabalik natin ang ulam na kristal sa lungsod, at pagkatapos mansion, at ang iba ay ibabahagi ko ng pantay-pantay. Paano ito?
Paanong hindi niya alam ngayon? Ang Jade Crystal Pagoda at ang Purple Stove ay ganap na binubuo ng mga pangalan ni Gaston na naghahangad ng mga kayamanan. Ngunit ngayong lahat sila ay may iisang layunin, natural na silang makapagsalita ng mabuti. Tama. Ang munting halimaw na ito ay nangangahas na bastyusin si Lord Gaston, nililigawan lang niya si kamatayan. Oo. Dapat patayin muna ang ganitong klaseng asong walang batas at hindi siya maiiwan. Mamamatay ang mga lampas sa kanilang sariling kapangyarihan. Ang mga ninuno tulad ng pamilyang Pemberton, ang Sanju Palace, at ang paksayo ng Jansen ay lahat ay nanunuya at sinabi mo ang bawat salita. Nang makita ang eksenang ito, natarante silang lahat sina Lester, Chaoyang, Hisha at iba pang ancestor-level figure na nakatayo sa gilid ni Daylan. Ang hitsura ay naging lubhang pangit. Walang paraan upang gawin ito. Ngayon ay hindi ko inaasahan na kahit si Lord Gaston ay talagang maupo at maging malisyoso. Paano sila magkakaroon ng pagkakataong manalo? Bakit? Sa pag-iisip nito, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na natalo talaga sila sa postahan. Tapos na. Ito ang kalooban ni Lord Gaston, sigurado ka ba, ang kahihinatnan ng pagtanggi sa kanya? Sa pagtingin sa kabalintunaan sa mukha ni Daylan, bumantong hininga ang matandang si Muyo, nanlamig ang kanyang mukha, at nagtanong. Bagamat pakiramdam niya ay medyo walang kahihiyan na gawin ito, ngunit ito ang kalooban mismo ni Lord Gaston, kaya wala siyang pagpipilian. Ang sisihin ay napakabata pa ni Daylan, hindi niya naiintindihan ang mga kahihinatnan ng pagiging walang ingat, at ni hindi niya alam kung ano ang katotohanan ng hindi paglalahad ng kayamanan. Ngayon, si Lord Gaston ay sakam sa pagoda at sakalan, sino ang makakapigil nito? Haha! Ang Qianlongmen Panjun Patriarch at ang iba pa ay nanunuya. Sa puntong ito, iniisip nilang lahat na si Daylan ay ganap na nawalan ng silid para sa isang pagbabalik. Kaya pagkatapos nito, may isang paraan lamang para kay Daylan, at iyon ay kamatayan. Mapahamak. Haha! Ano ang wala sa sarili mong kontrol, ano ba talaga sa tingin mo? Gayunpaman, sa harap ng mga salita ni Old Man Muyo na puno ng walang katapusang pressure, talagang natawa si Daylan. Oo, tumawa talaga siya, napakakalma at sarcastic. Senior, bakit hindi ka bumalik at sabihin sa Gaston? Nasa akin na ngayon ang 8 Palace Suan Pagoda at ang Lisen Furnace. Gusto niya mismo ang kumuha nito. How about it? Itinaas ni Daylan ang kanyang ulo at tiningnan ang matandang Muyo gamit ang kanyang mga mata. Sarcastic at cold na sabi. Ang pagkukunwari hanggang sa puntong ito ay walang iba kundi ang kasakiman para sa kanyang 8 Palaces Profound Pagoda at Lisen Furnace, kaya bakit hindi mo ito kunin? Basta. May kakayahan siya. Ha! Maraming tao ang nakarinig na ang kanilang mga mag-aaral ay nagkontrata ng marahas, at ang kanilang mga mata ay nanliit hanggang sa dulo ng isang karayom sa isang iglap. Siya, baliw talaga. Boy, may mga bagay talaga na hindi mo kayang pag-usapan ng kalokohan. Bahagyang nagbago din ang matandang si Muyo, nakatingin kay Daylan, dahan-daang lumitaw sa likuran niya ang isang bilog ng hindi kumpletong full moon. Kasabay nito, ang panggigipit ng takot ay naninindigan kay Daylan. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang nakakatakot na pressure, na may isang swoosh, isang figure ang kumikislap, at ito nga ay si Lester, ang ninuno ng Battle Soul Palace, na lumitaw sa harap ni Daylan. Boom! Nakita ko ang fighting spirit na tumataas sa buong katawan niya, parang black hole, nilalamon lahat ng pressure. Nang makita ang eksenang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Pinaikit ng ninuno ng Ice Devil Palace ang kanyang mga mata at pinagalitan, Lester, naglakas loob kang suwiin ang kahulugan ng Lord Gaston. Walang ekspresyon si Lester, tumingin sa ninuno ng Ice Demon Palace, biglang ngumiti, at sinabing, yung tipong walang hiyang tao, kahit na hinahamon niya siya, ano? Ang pamamaraan ng seksyong ito ng Gaston ay talagang walang kahihiyan, sinasamantala ang mga panganib ng iba, at pagiging walang hiya. Higit sa lahat, nakagawa na siya ng isang pagpipilian, kaya bakit siya pupunta hanggang sa dilim? Anyway, basta matalo, pareho lang ang resulta.
Nang makita ang eksenang ito, ang dalawang ancestor-level figure ni Campbell, Chaoyang at Sean ay nagkatinginan, nag-aalangan at nagpupumiglas ng mahabang panahon, at sa wakas ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga katawan ay kumikislap, na lumitaw sa likod ni Daylan. Sumunod, at ang isa pang figure ay kumikislap, at ang Dark Magic Pavilion na antas ng ninuno na powerhouse na si Heisha ay lumitaw din sa likod ni Daylan na may panunuya. Ang kanilang Dark Demon Pavilion ay hindi kasiya siya sa Gaston, kaya ang ganoong uri ng pagbabante ay hindi gumagana para sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, naging malungkot din ang matandang si Muyo. Tinitigan niya si Lester at ang iba pa, at sinabing dahan-dahan, mukhang naintindihan na ninyo ang lahat. So ano? Umangat ang ulo ni Lester at ngumiti, nagdesisyon talaga siya. Okay. Dahil gusto mong gawing malaking isyo ito at hanapin ang sarili mong kamatayan, kaya mong tiisin ang lahat ng kasunod na kalamidad. Huminga ng malalim ang matandang si Muyo, at agad na piniga ang token na napuno ng tansong liwanag na may malakas na tunog. Humuhuni. Boom! Habang ang token ay dinurog ni Old Man Muyo, ang kawalan ay biglang sumambulat sa isang nakakatakot na kinang na tumakip sa langit at lupa. Sa ningning na iyon, mayroong isang lubhang nakakakilabot na aura, na lubhang nakagigigil, lubhang nakakatakot, at nagpapalit ng biglaang kutis ng mga tao. Duan, Lord Gaston. Maraming puso ang nanginginig, halos lumuhad sa lugar, nanginginig na mga boses. Dahil napakalinaw ng mga ito, kung ano ang ibig sabihin nitong nakakatakot at desperado na kapaligiran. Isa lang sa kanila ang nagmamay-ari ng buong Ghost Wolf City. Iyon ang pinakamataas na pinuno ng kanilang Ghost Wolf City, ang maalamat na superhero ng kaharian, si Lord Gaston. Sa isang iglap, ang mga ekspresyon ni Lester, Chaoyang, Sean, Heisha at iba pa ay naging sobrang kondensado, at nagpanik pa. Kung ang mga karakter na nag-e-exist, kung talagang dumating sila, hindi nila ito mapipigilan. Si Daylan ay nag-iisa, na may kalmadong mukha, itinaas ang kanyang ulo, at tahimik na tumingin sa extinction momentum sa kawalan, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagpakita ng dampi ng kalupitan at lamig. Mukhang malaki ang boto natin ngayon. Nahulog ang mga salita. Boom! Lumitaw ang marilag na aura ng pagkalipol. Sa kalangitan, ang liwanag at anino ay nagdikit, at ang huling taong nagpapalabas ng tatlong kulay na kinang ay lumitaw ng salit-salit. Congratulations, sir. Bahagyang yumuko si Old Man Muyo, tumingin sa tatlong kulay na silhwete sa kalangitan, at magalang na sinabi. Congratulations, sir. Panginoon Gaston. Sa pagitan ng langit at lupa, naalala ko rin ang sunod-sunod na magagalang na boses. Oo. Isang mahinang tugon ang dumating, ang figure ay lumabas sa tatlong kulay na kinang, nakasuot ng mahabang balabal, mga kilay ng espada at mga mata ng bituin, isang pares ng matikas na kasuotan, ngunit sa oras na ito ang kanyang mga mata ay napuno ng dampi ng kasakiman, at ang kanyang mga mata ay damilat. Bumagsak sa mukha ni Daylan. Sigurado ka ba gusto mong tanggihan ang kalooban ko? 1,014 na isang katulong mula sa muling pagsilang. Ang mahinaong boses ni ay walang espesyal, ngunit nang mapagtanto ng lahat ng naruroon kung anong uri ng karakter ang nagmula sa mga salitang ito, hindi nila napigil ang manginig ang kanilang mga puso, at sila ay tumahimik. Ang figure sa langit noong araw na iyon, na ang kanyang mga paa sa walang laman, ang kanyang mga mata ng espada at mga kilay na bituin, ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay matatawag na malawak, mapanirap, walang katapusan. Masyadong malakas. At ito ang maalamat na kaharian ang kaharian ng Nirvana True Monarch. Ang isang malaking tao tulad ay hindi magagapi sa kanilang Ghost Wolf City. Haha! Ngunit sa sandaling ito, isang matamlay na panunuya ang dumating, at pagkatapos ay hindi maiwasan ng lahat na tumingin kay Daylan ng may katakutan. Pagkatapos, itinaas ni Daylan ang kanyang ulo at tumingin sa figure sa langit na nag-aakalang siya ay isang Diyos, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at bahagyang ngumisi. So ito ang karakter ng Nirvana True Monarch Realm. Oo, medyo interesting. Kanya. Ang boses ni Daylan ay kumalat na naging sanhi ng hindi mabilang na mga tao na lumunok ng isang subaw ng laway, puno ng hindi paniniwala sa kanilang mga puso.
Malinaw, hindi nila maisip na napakalaki ng tapang ni Dylan. Sa kalangitan, biglang nagbago ang mukha ni Gaston, ang kanyang maharlika at malamig na mga mata ay bumagsak, tumingin siya kay Dylan, nakasimangot at sinabing, naglakas loob ka bang kausapin ako ng ganito? Kung hindi. Tahimik na tumingin si Dylan sa kabilang partido at sinabing, mukhang sa tingin mo ay mas mataas ka sa akin. Paumanhin, ngunit sa kasamaang palad sa paningin ko, parang hindi ka ganoon kataas. Sa kabaligtaran, ang pagiging walang pakundangan at gaaman para sa akin pressure, parang katulad ka rin nila, at napaka-ipokrito. Mapangahas. At si Panjun, ang ninuno ng Qianlongmen, ay narinig ang mga salita ni Dylan, ang kanyang mga mata ay nanunuya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay galit na galit, at sinabi niya ng matalim, little bastard, kilala mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Ang iyong ugali lang ay papatayin ka. 10,000 beses ay hindi nakakaawa. Kamatayan ng 10,000 beses. Ang maitim na mga mata ni Dylan na kasing linaw ng salamin ay biglang pumutok sa isang matalim na kulay, tinitigan si Aljur, at mahinang nagsabi, mamamatay ba ako ngayon? Alam ko, hindi. At ikaw, mas mabuting ipagdasal mo ang iyong sarili posibleng mabuhay, ngunit, seryoso, sa aking palagay, walang gaanong pag-asa. Hay! Napanganga ang mga tao, bawat isa ay may kakaibang ekspresyon. Ito, ano ang naisip ng batang ito, sa harap ni Lord Gaston, how dare he be so arrogant and unscrupulous? Para saan siya? Ikaw, mabuti. Napakahusay. Si Aljur, ang ninuno ni Qianlongmen, ay mapatla, ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang pangit. Hindi rin niya inaasahan na ang isa sa kanyang mga banta ay talagang magsasabi ng ganoon kay Dylan, na isang simpleng insulto. Hehe, bagong panganak na guya talaga na hindi takot sa tigre. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kalangitan, mahinang ngumiti si Gaston. Kaya lang sa ngiting iyon, halatang lamig at lamig. Sabi mo ipokrito ako, inaamin ko. Sa susunod na sandali, dahan-dahan niyang sinabi, aminin ko na nahulog ako sa iyong dalawang kayamanan at pinagnanasaan ko sila, kaya hiniling ko kay Muyo na lumapit at gumawa ng dahilan. Ha! Maraming tao ang hindi maiwasang magbago ng ekspresyon, Lord Gaston, ano ang nangyari? Tiningnan ni Dylan ang eksenang ito, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, talagang hindi niya inaasahan na masasabi ng kabilang partido ang pagkukunwari ng tapat. Ngunit sa sandaling ito, muling bumukas ang ilog Gaston, at walang pakialam na nagsabi, gayunpaman, ginagawa ko ito, bakit hindi kita bigyan ng isang hakbang pababa? Ang gusto ko sa ilog Gaston, hindi ka ba nangangahas na ibigay ito? Boom! Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang aura ng kakilakilabot ay bumagsak ng labis, idiniin si Dylan na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo, kawalan ng pag-asa, at kamatayan. Mukhang sa huli, mas mabuting sunggaban. Hinigpitin ni Dylan ang kanyang mga ngipin at sinabing nanginginig ang mga labi. Oo, tama ka. Ang mga Gaston ay ngumiti ng may pagmamalaki at sarkastikong sinabi, kung nabasa ko ito ng tama, ang iyong purple na kalan ay dapat na maging isang mahiwagang sandata na may higit sa 20 pagbabawal, ano iyon? Konsepto. Sa tingin mo, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang taglayin ang gayong mga kayamanan? Hindi ba't mas nararapat na ang gayong mga kayamanan ay mahulog sa mga kamay ng aking Gaston? Ang magic weapon sa itaas ng 20 beses na pagbabawal. Hay! Ang daming tao ay hindi maiwasang mabaliw. Nakakatakot ang itsura niya. Oo, magic weapons na may higit sa 20 ban, anong klaseng konsepto yan? Hindi talaga ito panaginip. Talaga. Malamang mabibigo ka niyan. Para sa isang katulad mo, sa tingin ko ay wala kang anumang kwalifikasyon para makuha ang Lisen Furnace. Sa ilalim ng nakakatap na pressure, walang awa nang umiti si Dylan, biglang hindi makabangon. Naghahanap ng kamatayan. Matalim na tumitig ang mga Gaston, at sa wakas ay hindi na napigilan ang mabangis at nagyayelong kulay sa kanyang mga mata. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isang palad na puno ng 3 kulay na kinang-ang lumitaw sa kalangitan, at ang palad ay napuno ng walang hanggan na katakutin.
Bumagsak ang hininga na sumasakop kay Dylan. Tapos na. Nang makita ang eksenang ito, si Lester at ang iba pa ay mukhang desperado, alam na dapat na itong matapos. Ano ang katapusan? Ngumisi si Dylan, iwinagayway ang kanyang kamay, at ang kanyang walang awa na boses ay direktang sumabog sa mundong ito. Senior, after watching the show for so long, now you can come out and move your muscles. Isang mahinang boses ang narinig. Sinundan ng malapitan at walang kabuluhan, ang walang katapusang mga pattern ay lumitaw ng walang kabuluhan. Ang pattern ay puno ng hangin, apoy, kulog at kidlat, apoy at yelo, walang katapusang takot. At sa pagbabago-bagong iyon, mabilis na naglaho ang palad ng tatlong kulay na kinang. Hay! Ang mga mata ng lahat ay biglang nagbago, sila ay labis na natakot, at sila ay napabuntong hininga. Damn! Hindi pwede ito. At ang biglaang eksenang ito ay nagpabago rin bigla sa mukha ng mayabang na si Gaston, lumiit ang kanyang mga pupil, at hindi niya napigil ang mapabulalas, paano ito posible? Siya ay nasa primordial core realm ng Great Sage, at ang ordinaryong fifth-layered realm ng Foundation Establishment realm sa harap niya, ngunit ngayon, ang kanyang mga pamamaraan ay nawasak ng basta-basta. Sa pag-iisip nito, isang matinding pagkabalisa ang lumitaw ng direkta sa kanyang isip dapat kung ito ay na si Lester, Chaoyang, Sean, Keisha at iba pa ay tanga lahat. Mukha siyang matamlay. Ngunit sa katamaran na ito, may haplos ng ecstasy brewing. Sa kabaligtaran, ang mga ninuno ni Chen Longmen Panjun at iba pa, sa sandaling ito, ang buong tao ay medyo natakot. Sa sandaling ito, isang mahinang tunog ng pagbuga ang malinaw na lumitaw sa mga tainga ng lahat, at tila may walang katapusang komplikado at walang katapusang emosyon sa loob nito. Sumunod, ang pattern sa kalangitan ay unti-unting nawala, at ang nakakatakot at nanginginig na mga mata ay direktang tumingin sa direksyon ni Dylan. Nakita ko na ang malaking tatlong kulay na kamay, ang lugar na orihinal nilang gustong salakayin. Si Dylan at ang iba pa ay hindi nasaktan, ngunit ang pangitain ng hindi mabilang na mga tao ay mahigpit na lumiit. Dahil nakita nila na sa tabi niya kumakain, sa oras na ito, may isang demonyong katawan na mukhang napakalaki. Ang katawan ng demonyo ay mukhang napakataas at tuwid na may gulugad na parang bundok, ngunit ang kanyang mukha ay malabo, tulad ng isang manipis na patong ng ambon na natakpan ito. Gayunpaman, ang mga mata na iyon, ang mga mata ng katawan ng demonyo, ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila ay walang hangganan at malalim, puno ng komplikado, puno ng mahika, puno ng makapangyarihan. At nang unti-unting lumabas ang hininga sa kanyang kawan, sandaling nanginginig sa takot ang mga mata ng maraming tao. Dahil sa sandaling ito, labis silang natakot nang makita na ang aura ni Lord Gaston, na labis na natakot sa kanila, ay inaapi na ngayon at mabilis na humuupa. Paano ito posible? Ang mga anit ng maraming tao ay agad na sumabog, at ang kanilang mga mata ay agad na naging labis na kilabot. Dahil hindi sila tanga, paanong hindi nila malalaman na ang ibig sabihin nito ay maaaring umiral ang nirvana na kaharian tulad ni Lord Gaston, at mabilis na humuupa ang kanyang aura sa sandaling ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin iisa lang ang sagot. Iyon ay isa pang hindi magagapi na pag-iral sa nirvana realm. Sa madaling salita, itong si Dylan, lumipat talaga siya dito sa oras na ito, hindi ko alam kung saan, lumipat para umiral para sa Nirvana realm. Ako. Maraming tao ang nabaliw, nanginginig ang mga mata, at muling tumingin kay Dylan, puno ng kakaiba at walang hangganang takot ang kanilang mga mata. Kung alam nila na si Dylan ay may ganitong background, sino sa kanila ang nahuli sa pinto, at hindi nila binigyan ng pansin ang ganoong lolo? This shit, baliw ang asterisk niya. Baliw talaga. Senior Jingkong, ano ang pakiramdam na muling nabuhay? Sa sandaling ito, nakangiting tinanong ni Dylan ang katawan ng demonyo. Halatang hindi ibang tao ang katawang demonyong iyon, ang porma sayon ang piniling masira at tumayo sa likuran. At ngayon, tila, nagagumpay siya. Siyempre napakaganda nito. Mahigit 200 taon na ang nakalipas, sa sinaunang bansa ng Southern Chen, nabigla ako at bumalik muli.
Nagulat ang langit at ginalaw ang kanyang bagong katawan at tumawa na may komplikadong mga mata. Ang mga nabubuhay na nabubuhay ng patay sa loob ng higit sa 200 taon at ngayon sa wakas ay bumalik na sila. Nakakamangha talaga ang pakiramdam na ito. Hindi mailalarawan. Sino ang kamahalin? Sa sandaling ito, dumating ang nakakatakot na boses ng Gaston. Nanginginig. Ha! Tumangala si Jingkong kay Gaston sa kalangitan, ang kanyang mga mata ay tamad na pumikit, ang kanyang mga mata ay kumislap ng lamig, tumingin muli kay Dylan, at mahinahong sinabi, paano haharapin ang mga taong ito? Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga powerhouse sa antas ng ninuno tulad ng Sanju Palace, Pei Family, at Chen Longmen ay biglang nagbago, at nagkaroon ng matinding panginginig sa kanilang mga mata. At kawalan ng pag-asa at takot. Matagal na silang mayabang noon, ngayon, oras na ba para gumanti? Paano haharapin ito? Napangiti si Dylan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mahigpit na tingin, at mahinang nagsabi, syempre, walang sabi-sabi. Wala kahit isa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat, kahit na si Gaston ay hindi napigilan na biglang lumiit ang kanilang mga mata. Naging kahina-hinala ang kanyang mga mata. Ang dalawang ito, ano ang kanilang relasyon? Bakit nangangahas ang batang ito na magsalita sa isang Nirvana realm sa ganoong tono? Don't leave one. Okay, no problem. Ngunit sa sandaling ito, bahagyang tumango ang nakagugulat na kalangitan, at pagkatapos noon, nakita ng lahat na ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura, at lumitaw ang isang grupo ng walang katapusang mga pattern ng porma sayon na kasing laki ng nakakagiling na disc. Boom! Dagendong. Sinusundan ng pattern, ito ay tulad ng sikat ng araw, napakalaki sa kalangitan, nagiging isang walang katapusang dagat ng apoy, mga glacier, kulog, mga bagyo. At pagkatapos ay namuo ito sa isang sobrang nakakatakot na porma sayon. Sa kalangitan, nakita rin ng bahaging iyon ng Gaston ang porma sayon na ito ng malinaw, naramdaman ang antas nito, ang lakas nito, kahit ang mga mag-aaral ay hindi maiwasang lumiit. Isang nakakagulat na boses ang sumunod. Earth level formation, ikaw ang mahusay na formation master. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng malalakas na tao na naruroon ay hindi napigil ang himetean sa takot. Mahusay na array master. Malinaw, hindi lang nila inasahan na makakahanap si Dylan ng Nirvana Realm existence, ngunit hindi rin nila inaasahan na ang taong inimbitahan ay talagang isang mahusay na guro sa pagbuo. Iyon, ganoong uri ng pag-iral, ngunit sinasabing ang isang tao ay maaaring makapatay ng isang lungsod. 1,015 Shocking Sky versus Gaston. Magaling, mahusay na formation master. Nang umalangaw sa pagitan ng langit at lupa ang boses ng ilog Gaston na may pagkabigla at kakilakilabot, hindi mabilang ang mga tao sa silid ang nanginginig ng matindi. Ito ay napakakapal na hindi ito matutunaw, at hindi ito mawawala sa loob ng mahabang panahon. Kasi, sino ba ang maloloko sa lawak nila ngayon? Sino pa ba ang hindi pa nakarinig ng kakilakilabot na hindi mailarawang kamahalan ng dakilang Formation Master, kung gaano kakilakilabot? Ang Earth Level Array Master, na kilala rin bilang Great Array Master, ay isang maalamat na pag-iral na ganap na maihahambing sa tunay na Monarch Realm ng Dandan. Bukod dito, ano ang pinakamalaking tampok ng Array Master? Iyan ang pinakamagaling sa pag-atake ng grupo na may isang kaaway na 10,000. Sa makatuwid, mayroong isang maalamat na mahusay na Formation Master, hindi banggitin ang kanilang Ghost Wolf City, kahit na ito ay isang superpower o lahi na kilala. Hanggat ang ganitong uri ng pag-iral ay pinukaw, ang pinatay na lungsod, ang angkan, at ang mga pinatay na puwersa ay ganap na hindi totoo. Anyway, sa mata ng Array Master, ano ang pinagkaiba ng isang tao sa 10,000 tao? Kung iniisip ito, ang hindi mabilang na mga nanonood mula sa 12-dosenang milya ang layo ay ganap na hanggal. Hindi maiwasan ng lahat na mamatla at nanginginig ang katawan. Dahil sa takot, ano ang dapat nilang gawin kung talagang nagalit ang Great Formation Master at sinaktan sila ni Chiyo?
Hindi lang sila, maging ang mga ninuno tulad ng pamilyang Pemberton, Chenlongmen, Sanju Palace, Jansen School, at iba pa. Sa sandaling ito, ang kanilang mga mukha ay comically frozen pa rin sa oras na ito. Ang mukha ay mapatla, at ang katawan ay nababalot ng malamig na pawis. Ang mga ito ay hindi pa sapat upang ilarawan ang takot sa kanilang mga puso sa oras na ito. Dahil, ang mga sekta sa likod nila ay walang Nirvana True Monarch Realm powerhouses. Kaya kapag ang array ay natigilan upang sirain ang mga ito, hindi na ito nangangailangan ng maraming problema, at sila ay matatapos kung ang isang Earth-level formation ay bumaba. Tapos na. Siya, ano ang pinanggalingan niya? Sa ilang sandali, ang mga ninuno ng paksayon ng Jansen, si Chandler, at ang ninuno ni Chenlongmen na si Alger ay hindi napigil ang umiyak. Nanghihinayang sa sukdulan. Kung alam nilang nakakatakot ang pinanggalingan at enerhiya ni Daylan, maaari silang mag-imbite ng isang maalamat na hindi magagapi na nilalang sa antas ng isang mahusay na formation master, kahit nabigyan pa sila ng 100 lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na pag nasaan ang atensyon ni Baby Daylan. Sa oras na ito, binago din ni Gaston sa langit ang kanyang mukha sa pagkabigla, at sa wakas ay tumingin ng malalim kay Daylan na may mapait na ngiti, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mukha ni Jingkong, itinaas ang kanyang kamay, at bahagyang yumuko, kasalanan ko ito, aking kaibigan, mangyaring huminahon. Wow! Sinabi ni Gaston ng mga katagang ito, lahat ng naruroon ay hindi napigilan ngunit ang kanilang mga anit ay kahanga-hanga at ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Ano ang narinig nila? Narinig ang kanilang paghingi ng tawad mula sa Lord of the Wolf City, isang Nirvana True Sovereign Realm. Baliw, baliw talaga. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang pinagbago nila. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Kaagad, isang pares ng labis na gulat na mga mata ang bumagsak kay Daylan na nagpapakita ng panginginig at inggit. Ngayon, naririnig nila si Lord Gaston na yumuko at humingi ng tawad. Ang pinakamalaking dahilan ay dahil sa kanya, Daylan. Siya ang nag-imbite ng isang hindi magagapi na mahusay na formation master na umiral. Hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa sandaling ito, ang natigilan na kalangitan ay ngumiti, tumingin kay Daylan, at nagtanong, Daylan, sinabi niya na ito ay hindi pagkakaunawaan, sabi mo, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Ha! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang mapapikit muli. Aba, bakit ang Grand Formation Master na ito ay casual na nakikipag-usap sa batang iyon, napakalapit kahit na parang isang kaibigan. At lumilitaw ang ganitong eksena sa pagkakaroon ng isang mahusay na guro sa pagbuo at isang binata, makatwiran ba ito? Ito ay simple, sadyang masyadong hindi makatwiran, tama ba? Bakit ganito? Ang mga mata ng Gaston ay nagbago din ng husto. Nagtataka siyang tumingin kay Daylan, pagkatapos ay pilit na ngumiti, tumingin kay Daylan, at sinabing, hindi naman masama, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, munting kaibigan, hindi ba? Ang kanyang tono at ugali ay tila napakakaswal, at kahit na ipagpaliban ito. Marahil, iniisip niya na ibinabanan niya ang kanyang mukha at humingi ng tawad sa kanyang maral na pag-iral sa Nirvana True Monarch Realm. Dapat makontento din ang mga juniors tulad ni Daylan. Interesado. Pagkatapos ng lahat, siya si Gaston, ngunit ang marangal na Nirvana na tunay na monarko ay umiiral. At ano si Daylan? Ngunit isa lang itong langgam na hindi pa nakakarating sa Nirvana True Monarch Realm. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng formation, ano kaya siya? Basura lang. Hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa sandaling ito, tumawa si Daylan, at ito ay sobrang sarkastiko at panunuya. Ha! Bahagyang nagbago ang mga mata ng Gaston, nakatitig kay Daylan, at saglit siyang natahimik na may malamig na mukha, bago siya muling ngumiti, tumingin kay Jingkong, at sinabing, ang bagay na ito ay talagang hindi pagkakaunawaan. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Magkamag-anak kayo. Nang marinig ito, hindi nagsalita si Jingkong, tahimik lang siyang tumingin kay Daylan. Bahagyang ngumiti ang huli at ngumisi, kung gayon, ayon sa iyo, kung hindi ako kaibigan ni Senior Jingkong, hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ha!
Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay hindi maiwasang lumiit sa sobrang gulat. Itong batang ito, si Dylan, anong ibig niyang sabihin? Mahirap ba? Gusto pa niyang ipagpatuloy na naman ang gulo kay Master Gaston. Hindi katakataka na sila ay nagulat at nabigla. Pagkatapos ng lahat sa kanilang at maging sa sarili ni Gaston. Siya ay umiiral sa marangal na nirvana through sovereign realm. Nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan noon, hindi ba ngayon ay hindi pagkakaunawaan ang lahat? Ang batang ito, si Dylan ay hindi pa rin sumusunod sa Dallas List at siya ay hindi makatwiran. Ano ang ibig sabihin nito? Sa pag-iisip nito, ang mga mata ng bahaging iyon ng Gaston ay naging malamig din, hindi umiimik, na nagpapakita ng kawalang interes. Sa sandaling ito, tila nagsimula ring bumaba ang temperatura sa hangin. Totoo na medyo nagulat siya na si Dylan ay nakapag-imbite ng isang mahusay na guro sa pagbuo, at ang pag-iral na iyon ay talagang makapangyarihan at mahirap harapin. Ngunit siya si Gaston ay umiiral bilang isang maliit na posisyon sa langit na Nirvana Realm na nasa parehong antas ng mahusay na Formation Master, kaya bakit siya dapat masyadong matakot? Bukod dito, ang pinakamahalaga ay kahit na hindi masyadong malaki ang insidenteng ito ngayon, ngunit kapag ito ay kumalat, natatakot ako na may mga taong magsabi na siya ay isang gangster, at sila ay natatakot sa isa't isa. Para sa kanya, ito ang tunay na bagay. Ang problema, sa level niya, sino ang walang hiya? At saka, hindi siya naniniwala kahit na ang kabilang partido ay isang mahusay na Formation Master, ngunit para sa kapakanan ng isang simpleng junior, hindi siya makakasundo lalo na si Gaston. Pwede ba? Ngunit ang kanyang mga iniisip, ang gayong tiwala sa sarili, at kasiyahan sa sarili, sa susunod na pagkakataon, ay direktang nagbunga ng mga pagbabago sa lupa. Don't talk. Kung hindi ka magsasalita, edi hindi ka magsasalita. Tama, ayaw kong magsalita. Itinaas ni Dylan ang kanyang ulo at tumingin sa walang malasakit na si Gaston sa kalangitan, ang kanyang nakakadurog pusong boses ay malamig na tunog, "Senyor, maaari bang patayin ang taong ito?" Wow! Ang mukha ng mga Gaston ay biglang nagbago, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sobrang matalas na kulay, tinitigan niya si Dylan ng masama, at sinabing, "Munting bastard, gusto mong ligawan si kamatayan." Haha! Ngumiti si Jinkong at sinabing, "Hindi ito dapat maging malaking problema." Then kill it. Itong taga-probinsya ang ingay dito. Ang maitim na mga mata ni Dylan na kasing linaw ng salamin ay nagpakita ng mahinang kalupitan. At ang kanyang sinabi ay direktang nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Ha! Lahat ng iba ay ganap na hanggal. Nakatitig sila kay Dylan ng walang laman, ang kanilang mga mata ay mapurol, at hindi sila makapagsalita. Itong lalaking ito, baliw talaga. Okay. Gayunpaman, binigyan sila ni Jinkong ng pinakadirekta at nakakagulat na sagot. Sa isang swoosh, ang katawan ng formation ay kumikislap, ang kawalan ay nanginag, ang demonyong enerhiya ay lumundag, at ang mga linya ng pormasayon ay nabalisa, na lumilitaw sa kawalan. Kasabay nito, ang nakakatakot na pagbuo sa antas ng lupa na naglalaman ng dagat ng apoy, mga glacier, at mga bagyo ay direktang kumukulo. Tumayo ka! Kasabay nito, ang pamimilit na nagpanginag sa mundong ito, at ang buong lugar na 100 kilometro, ay kumalat ng labis. Ang lakas ng magaling na Formation Master. Ang nakapatay na bangkay ng Demon King ay walang kapantay sa mundo. Ikaw, tatalikuran mo ba talaga kami ng batang ito? Kasabay nito, si Gaston sa langit ay lubos na nagalit, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mamata ay nakatitig kay Jinkong, at siya ay nagtanong. Halatang hindi niya akalain na ibinabanan niya ang mukha niya at yumuko para humingi ng tawad, pero sa huli, ganoon pa rin ang resulta. Pinatay siya. Maputik talaga ang section niya ng Gaston. Siya ay umiiral sa primordial pill realm ng Little Heaven, at kung gusto ko talagang sabihin ito, hindi naman talaga siya natatakot sa isang mahusay na Formation Master. Walang kwenta ang masyadong magsalita. Tahimik na tumingin si Jinkong sa Gaston River na may walang pakialam na ekspresyon at sinabing, "Gawin mo." Okay, good. Very good.
Ang mukha ni Gaston ay mapula, ang kanyang mga mata ay namumula, at pagkaraan ng ilang sandali, isang nakakatakot na tatlong kulay na kinangdin ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Napakalaki! Matagal ko nang narinig ang kapangyarihan ng Great Array Master, at maswerte akong makita ito ngayon, ngunit kailangan kong maranasan ito. Malamig na sabi ng Gaston River na may nagngangalit na ngipin. Namumulaklak ang hamog na nagyelo. Malinaw, ang paghamak sa kanya ni Jingkong sa oras na ito ay lubos na ikinagalit niya. Boom! Dumagundong. Sa susunod na sandali, mula sa likod ng Gaston River, lumitaw ang isang pares ng Cyan Wings na umaabot ng 100 metro. Bagamat ito ay walang kabuluhan na binuo ng aura, ang momentum, sa tuwing ito ay pumutok, ay umaakit ng isang bagyo na nakakagulat. Kasabay nito, ang isang kapangyarihang hindi mas mahina kaysa sa inilabas ng nakagugulat na hangin ay nagmula rin sa pares ng mga pakpak sa likuran niya na sumasaklaw sa isang radius na 12-dosenang milya. Hay! Sa ilalim ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan, ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga, ang kanilang mga mukha ay namutla, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng husto, halos parang may dala silang bundok na hindi makagalaw. Ha! May bakas ng ningning sa kalmadong mga mata ni Jingkong. Siya ay pumapasok na ngayon sa kaharian ng isang mahusay na Formation Master, at naunawaan pa lamang niya ang unang layer ng Earth Level Formation. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit ito ay kawili-wili at mapaghamong, hindi ba? Bumangon ka. Sa pag-iisip nito, ang ningning sa mga mata ni Jingkong ay naging matalas at lumakas. Sa susunod na sandali, nakita ko ang kanyang manggas na balabal na iwinagayway, at sa pagitan ng langit at ng lupa, isa-isa na nag-uugat ang mga pattern ng array, lumiligid ang langit, at ang enerhiya ng demonyo ay mabangis. Kaagad pagkatapos noon, ang napakalaking pormasayon sa pagitan ng langit at ng lupa ay naging maliwanag, nagniningning ng walang hangganang kinang, at tila ito ay gawa sa mga hiyas at hindi masisira. Ang pagbuo sa antas ng lupa ay ang unang layer, pagbuo ng ningning ng hiyas. Sa mahinang pag-ungol, ang langit at ang lupa ay nagniningning na may nakasisilaw na sinag ng liwanag, at ang pattern ng array ay kumikislap, nagkondensing ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang 6 na antas ng ground formation ay tumutugma sa 4 na kaharian ng Nirvana True Sovereign Realm. Paano ang unang layer ng pagbuo ng lupa? Gaano ito kalakas? Ngayon, hayaan itong makita ang pagkakaiba. 10-16. Ito ang ground level formation. Ang ground formation ba ang unang layer? Sa kabilang banda, naramdaman ko ang nakakatakot na pagbabago-bagong inilabas nitong Gemstone Radiance Array, kahit si Gaston, na puno ng tiwala sa sarili, ay hindi maiwasang mapatitig sa sandaling ito. Ang ekspresyon ay labis na nangangamba. Kung pag-uusapan, sikat ang mga pormasayon sa antas ng Earth, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang mga nakakatakot na pormasayon sa antas ng maalamat. Kung hahayaan siyang pumili ng mag-isa, natatakot ako na magkaroon din siya ng 10,000 ayaw sa kanyang puso. Ayokong harapin ang mga karumal-dumal na bagay. Pero, ngayon wala na siyang choice. Kailangan niyang pagbayaran ang dati niyang pagkabulag. Ang unang layer ng pagbuo ng lupa ay lamang, ano ito? Sa pag-iisip nito, ang ilog Gaston ay tumikim ng marahas na may malungkot na mukha, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto, na naging dahilan upang maiunat niya ang kanyang daliri at volley ng kaunti. Chi-chi! Biglang, ang halos 100 metrong haba ng mga pakpak sa likod niya ay nagwala ng isang nakakatusok na kulay na liwanag, at hindi mabilang na parang bagyo na mga light spot ang pumutok. Ang bawat liwanag na lugar ay nababago ng sobrang nakakatakot na kapangyarihan, at ang kapangyarihang nakapaloob ay sapat na malakas upang tumago sa kawalan. May taong mayabang at mayabang na gustong pumatay sa akin sa Gaston River. May kakayahan ka rin. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sa isang malakas na sigaw, ang mga light spot na nabuo ng nakakatakot na kapangyarihan ay parang isang bagyong naglalabasan, na tumatakip sa langit at lupa, lubhang nakakabigla, at ang momentum ay dumiretso sa bullfight. Nakakatakot ang mga eksenang iyon na halos matatakot na sila. Ito ba ang kapangyarihan na umiiral sa Nirvana True Sovereign Realm? Sobrang nakakatakot. Humph!
Nang makita ang eksenang ito, si Jingkong ay huminga ng malamig at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Biglang sumabog ang nakakatakot na porma sayon sa kalangitan sa malalakas na alon. Sa isang puff, ang kapangyarihan ng porma sayon na puno ng walang katapusang nakasisilaw na sinag ng liwanag ay direktang na-condensed sa isang malaking pader na 100 metro. Bang bang bang! Ang mga light spot na nabuo ng nakakatakot na puwersa ay nagbanggaan, ngunit ang pader ay tumigil. Defense type ground level formation. Nang makita ang eksenang ito, hindi naiwasang magbago ang ekspresyon sa ilog Gaston. Kung ito ang kaso, kahit na hindi niya ito nakita noon, ngunit ngayon ay alam na niya ito, ang mga bagay ay nagkakagulo. Itong first layer defense formation, ano ang dapat kong gawin kung hindi ko matinag ang nakakatakot na defense na iyon? Ang mataas na pag-ikot ng magaan na gulong ay parang isang kalasag na lumalaban sa lahat ng mga gintong ulan na iyon. Isang baw ng pagong, pero kailangan lang ng ilang tama, ano ang ipinagmamalaki mo? Sa pag-iisip nito, lumubog ang mukha ng Gaston, sarkastiko, at muling binaril. Siralin mo ako. Nakita ko ang nakakakilabot na pamumulaklak ng buong katawan nito, nilalamon ang ningning tulad ng isang nagniningning na 3 kulay na diwata. Ang halos 100 metro na mga pakpak sa likod niya ay marahas ding namuo, at hindi mabilang na mga tuldok ng kawalan ay nagtipon, at sa ilang paghinga lamang, sila ay naging isang Saiyan Hurricane na nakakatakot na mahabang espada na tila isang bagyo. Magaling! Galing! Kahit si Daylan ay hindi napigil ang paliitin ang kanyang mga mata nang makita niya ang eksenang ito. Si Great Sage, isang makapangyarihang tao sa Nirvana Realm, ay napakalakas. Ito ay talagang uri ng nakakatakot. Boom! Dumagundong. Sa sandaling ito, sa araw na iyon, nilunod ng dumadagandong na bagyo ang lahat. Ang nakakatakot na mahabang kutsilyo ay nahulog din ng husto, si Wu Yin ay malakas at tumusok sa kawalan. Boom! Ang nakakatakot na mahabang kutsilyo ay bumangga sa malaking pader na 100 metro, at sa pagkakataong ito, ang lakas ng hanay ng mga light curtain na may kamangha-manghang defensive power ay talagang nanginginig ng husto. Ang nakatutuwang pagsalakay ng mahabang kutsilyo ay naroon na bumubuo ng isang nakakatakot na pagkapatas. Nanginginig na pagbabago-bago. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng malakas na putok, at ang nakakatakot na defensive wall na nabuo ng hindi mabilang na mga pattern ng formation ay talagang sumabog. Nabigong harangan ang pag-atake ng Gaston Hurricane Long Knife. Okay, nakakatakot. Hindi maiwasan ng mga tao ang manginig sa kanilang mga puso. Ang mga nakakatakot na puwersa at nakakatakot na pag-atake na ito ay karapat-dapat na maging Lord Gaston City Lord, at karapat-dapat na maging ang pagkakaroon ng Nirvana True Sovereign Realm. Ito ay talagang sobrang nakakatakot at masyadong malakas. Hehe, akala ko kaya mo na, pero ngayon parang, yun lang. Nang makita ang eksenang ito, ang bahaging iyon ng Gaston ay nanunuya din ng may kumpiyansa at pagmamalaki. Talaga. Isang mahinang kabalintunaan ang lumitaw sa mga mag-aaral ni Jingkong na sinundan ng isang kakaibang makulay na kinang sa kalangitan, at ang kinang na iyon ay nauugnay sa malaking porma sayon sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang iglap, ang kinang na iyon ay naging parang pagoda na nasa itaas, nakabitin sa kalangitan, at pagkatapos ay pinatay sa bilis ng kidlat at malakas na puwersa na nagpapakilo sa mga alon ng langit at lupa. Ano? Ang mukha ng Gaston River ay hindi maiwasang magbago, at bakas ng gulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos, ang gulat ay pinisil pa rin niya. Nakita kong nakapikit ang mga mata niya, huminga ng malalim, at biglang bumukas ang bibig niya, diretsyong lumabas ang parang bagyong asul na enerhiya. Ang malabagyong kapangyarihan na iyon ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling lumitaw ito, ang mundo ay tila napunit ng talim ng hangin, at isang mahinang pagbaluktot sa espasyo ang lumitaw sa kawalan. Para kang pinutol ng kutsilyo. Sa antas na ito, kahit na ang espasyo ay bahagyang baluktot, at ito ay napakalakas na ito ay mapangahas. Kahit na ito ay isang ordinaryong tao na unang beses palang nakapasok sa Nirvana Realm, hindi sigurado kung mapipigilan niya ito o hindi. Sa ganitong paraan, paano magmumukhang sugatan ang Gaston River na ito?
Sa ganitong paraan, mas makapangyarihan pa ito kaysa bago siya nasugatan. At ang katotohanan ay iyon nga. Nasugatan nga siya noon, ngunit ngayon ay parang blessing in disguise na ito, at natanto niya at nakagawa ng mga pambihirang tagumpay, kaya naging mas malakas at mas malakas. Dagendong. Isang nakakatakot na alulong ang sumiklab sa kalangitan. Ang lakas ng Porma Sion ay bumangga sa bagyo, at agad na sumabog ang isang nakakatakot na hanay ng treasure light at tatlong kulay na hurricane shockwave. Ang mga gusali sa loob ng radius na 10 milya ay pinatag lahat sa sandaling ito, at maging ang lupa ay biglang gumuho ng 12 metro. Napakalakas. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat, at hindi mabilang na mga tao ang nagmadaling tumakas. I have to say, grabe talaga ang ganitong eksena. Maraming tao ang may mga guni-guni at pakiramdam na sila ay dumating sa dulo. Humph! Sa napakalakas na shockwave, si Gaston ay sumengot ng malamig, at ang ilang mga mantsa ng dugo ay tumagas mula sa sulok ng kanyang bibig. Halatang halata, bagamat hinaranggan niya ang paggalaw bago ang pagkabigla, medyo huli pa rin ito, kaya nagmamadali siyang kumilos at nagtamo pa rin ng ilang pinsala. Parang kaya naman. Pero, ano? Sa sumunod na sandali, nakita ko ang isang mabangis na sinag ng liwanag sa mga mata ng ilog Gaston, madilim, at sa sumunod na sandali, tatlong kulay na mga ilaw ang kumislap sa buong katawan ko, nagalit at nakipag-away sa toro, at ang aking katawan ay naging hindi mabilang na mga labi at nagmamadaling lumabas. Isang nakakatakot na Cyan Hurricane. Ha! Napangisi si Jingkong nang makita niya ito, at sa susunod na sandali, ang pattern ay nabalisa, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang maglaho at nagsimulang maging wala. Isa siyang array mage, at isang kahinaan ang laban ng santukan. Natural, hindi niya hawakan ang mga itlog at bato. Katangahan yun, di ba? Boom! Puff! Dagendong! Ngunit sa sumunod na sandali, sa napakalaking Porma Sion, biglang lumitaw ang isang ulap ng liwanag at ambon, at umungal ang isang higanteng hiyas na naglalaman ng mahalagang liwanag, tumayo mula rito, sumugod, at bumangga sa ilog Gaston. Dong-dong! Sa Porma Sion, direktang naglaban ang higanteng hiyas at ang silhwete ng Gaston na nagdulot ng nakakatakot na kaguluhan. Nang magbanggaan ang mga kamao at palad, isang nakakatakot na shockwave ang sumabog na puno ng pagkawasak na nagpulala sa nasirang venue na ito. Nang makita ang eksenang ito, puno ng pait ang bibig ng tatlong ninuno ng pamilyang Pemberton, ngunit ano ang magagawa nila? Hindi naman sa mabubure lang ang ngipin ko at malunok sa tiyan, tinitiis ko lang ng tapat. Ito. At nang makita ang isang nakakatakot na labanan, namutla ang mukha ng maraming tao, nanginginig ang kanilang mga mag-aaral at umatras sila ng medyo malayo. Hindi pa sila nakakita ng ganoong labanan sa kanilang buhay, at ang kanilang damdamin ay tatlong salita lamang. Masyadong nakakatakot, o masyadong nakakatakot. Nakakatakot ang kapangyarihan ng misteryosong master na ito. Ngunit hindi dapat mas masahol pa sa kanya si Lord Gaston. Sa pagtingin sa larangan ng digmaan, ang ninuno ng Battle Soul Palace ay tumingin ng malalim sa loob ng mahabang panahon at hindi maiwasang sabihin. Sa kanyang opinyon, kahit na ang nakakagulat na kalangitan na ito ay malakas, si Lord Gaston ay hindi mapapantayan din ang kapangyarihan. Sa madaling salita, itong 2 taong ito parang walang magawa sa isa. Oo. Ang Campbell Patriarch na si Sean ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng kinang at pagpintig. Hindi batang ganitong uri ng kapangyarihan ang kanyang hinahabol sa kanyang buhay. Boom! Sa sandaling ito, sa nakakatakot na larangan ng digmaan sa di kalayuan, may isa pang tunog ng pagsabog ng eardrum. Ang malawak na espiritual na enerhiya ay nagngangalit, at ang baywang ng higanteng hiyas ay tinusok ng malakas, at ang malaking katawan ay nanginginig, at nagsimulang mabasag at bumuho. Kasabay nito, ang bahaging iyon ng Gaston ay natatakpan din ng dugo at lumipad palabas ng libu-libong metro. Sa oras na ito, ang kanyang hininga ay abnormal na magulo, at ang kanyang mukha ay pangit. Puff! Ang namumula na kulay sa mukha ni Jingkong ay namuo saglit, ngunit sa huli ay hindi na siya nakapagpigil, at lumuwa siya ng isang subaw ng dugo nang ibukan niya ang kanyang bibig. Matapos tumalsik ang dugo ay nagsimulang hamina ang kanyang hininga.
Parehong talo. Nang makita ang eksenang ito, ang apat na salitang ito ay hindi maiwasang lumabas sa puso ng lahat. Tama, mukhang natalo sina Jingkong at Gaston ngayon at walang mapagpipilian. Kaagad, ang lahat ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Napakatahimik. Sa puntong ito, upang maging matapat sa kanilang opinyon, ito ay talagang ang pinakamahusay na pagpipilian para sa magkabilang panig na huminto dito. Kung hindi, ang tunay na apoy ay ilulunsad, ang buhay at kamatayan ay maghaharap sa isa't isa, at sila ay matatapos sa liblib na lobo na lungsod. Malinaw, ang bahaging iyon ng Gaston ay mayroon ding ganoong plano sa isip. Ang kanyang masama at walang malasakit na mga mata ay unang nagbigay kay Dylan ng isang mahigpit na tingin, at pagkatapos ay dumapos sa mukha ni Jingkong at sinabi sa malamig na boses, "Ngayon, gusto mo pa bang magpatuloy sa pakikipaglaban?" Bagamat ang mga salita at boses na ito ay walang malasakit, ngunit sa totoo lang, nasasabi pa rin ni Gaston ang mga salitang ito ngayon, na maaaring ituring na nakayuko ang kanyang ulo, na gustong bumaba si Jingkong sa Dallas Days. Kung hindi, kung mag-aaway ulit tayo, gusto ba talaga ng taong ito na makipag-away sa kanya sa Gaston River? Of course we have to continue fighting. I want to kill you, tapos ngayon, hindi ka pa ba patay? Ngunit ang tugon ni Jingkong ay lampas sa kanyang inaasahan. Tiningnan siya ni Jingkong nang walang pakialam at mahinang sinabi, "Anong sabi mo?" Nanliit ang mga mata ng Gaston, nagalit, tinitigan si Jingkong, at sinabing, "May problema ka ba sa utak mo? Magkapareho tayo ng lakas, patayin mo ako. Ano ang ginagamit mo para patayin ako? Katulad ng lakas." Nagtaas ng kilay si Jingkong, pagkatapos ay tumawa, at sinabing, "Tama, ngayon parang magkapareho talaga tayo ng lakas, pero may nakalimutan ka ba?" "Anong nakalimutan mo?" "Ano?" Ang puso ng Ilog Gaston ay tumalon, nakaramdam ng pagkabalisa, at malamig na nagtanong. Gulat na gulat at tumawa ng hindi sumasagot, lumingon siya, at bumagsak ang mga mata niya kay Dylan. Sumunod na malapit at isang tinig na nagpabago sa Ilog Gaston, at ito ay tumunog ng direkta sa mundong ito. "Kailangan ko ng tulong. Ibigay mo sa akin ang Lisen Furnace at ang 8 Palace Suan Pagoda." 10:17. Ano? Ang mukha ng Gaston ay biglang nagbago, at ang kanyang mga mag-aaral ay natakot. Noon lang siya nagising na parang panaginip, naalala na si Dylan ay mayroon pa ring dalawang nakakatakot na malalakas na sandatang mahika sa kanyang mga kamay. Natural. Ngumiti si Dylan, at walang pag-aalinlangan na inilabas niya ang 8 Palace Suan Pagoda mula sa totoong hurno at itinapon ito sa direksyon ni Jingkong. Whoosh! Isang makulay na mahabang bahaghari ang gamulong, at malayo pa ito sa tunay na pagan, at ang 8 palasyo at mahiwagang pagoda. Matapos ang mahigit 200 taon, sa wakas ay bumalik ito sa mga kamay ni Jingkong. Mga matatanda, matagal na. Naramdaman ng kakaibang pamilyar na malakas na pagbabago-bago, pumikit si Jingkong at ngumiti, at mahinang sinabi, Ham. Parehong umuugong ang Lisen Furnace at ang 8 Palace Suan Pagoda sa sandaling ito. Parang sobrang excited. Ang magic weapon ay may espiritu. Malayo ito sa totoong pagan at ang damdamin ng 8 palasyong si Xuanto laban kay Jingkong ay natural na mas malalim kaysa sa huli ni Dylan. Higit pa rito, ang kasalukuyang Porma Sion ay natigilan, at ito ay nasira at tumayo, at ito ay naging isang malaking dibisyon ng Porma Sion. Ngayon, itutuloy natin. Hawak ang 8 Palace Profound Pagoda at ang Lisen Furnace sa kanyang kamay, ang Porma Sion sa oras na ito ang kwalipikadong pumatay sa kanya sa Gaston River. Sa puntong ito, siya ay talagang malinaw at malinaw. Pagtingin kay Gaston na tumakas sa disyerto, hindi niya napigil ang matawa sa kanyang kalmadong mga mata, at sinabing, "May nakita akong mali talaga sa isip mo. Gusto mong tumakbo. Nakalimutan mo na naman ba ang tunay kong pagkatao? Ano ba? Ha?" Nang marinig iyon, hindi maiwasang mataranta ang bahaging iyon ng Gaston. Sa susunod na sandali, nakita ko ang trajectory ng kanyang paghihiwalay, at ang espasyo sa paligid ng harapan ay biglang nag-freeze. Ang kanyang katawan ay tila marahas na sumalpok sa isang napakatigas na bagay, at sa isang sigaw ay napabalikwas ito bigla.
Ito naman. Formation. Ang mga Gaston ay biglang nagtaas ng ulo at pagkatapos ay nakita na sa lahat ng direksyon ng kalangitan. Sa oras na ito ay talagang nagniningning na may mga makukulay na porma sayon. Hinirang din nito ang lahat ng kanyang mga daan. Hindi ka na ba tumatakbo? Sa sandaling ito, isang panunuya ang nagmula sa kanyang likuran at isang nakakatakot na figure na may malawak na hanay ng mga pattern ay siksikan, napakalakas, at bumaba mula sa langit. Friend, ikaw at ako ay walang malalim na puot at puot, bakit kailangan mong pilitin ang isa't isa, huwag mo akong pakawalan. Sa wakas ay natakot ang Ilog Gaston sa oras na ito, at nanginginig na tumingin sa Ilog Gaston, humihingi ng awa, kung mapapatawad mo ako, gusto ko. Bilhin ang aking buhay sa buong halaga ko. Ito. Nang makita ang eksenang ito at marinig ang paghingi ng awa mula sa bahaging iyon ng Gaston, lahat ay tumitig sa eksenang ito nang may nanginginig na mga mata at sindek, hindi makapaniwala. Tahimik ang mundong ito. Kung gayon noong gusto mong agawin sa akin ang 8 Palaces Profound Pagoda at ang Lysen Furnace, bakit hindi mo naisip kung anong uri ng presyo ang ay dudulot sa iyo ng iyong kasakiman? Isang sarkastikong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jingkong. Gumagalaw, mahinang sabi. Sa tingin mo ba si Daylan lang ang gustong pumatay sa'yo? Mali, akala ko rin talaga. Naglakas loob akong alalahanin ang mga bagay na ikinagulat ko ng langit. Ako. Nang marinig iyon, ang Ilog Gaston ay natigilan at walang malay na nagsabi, ang dalawang kayamanan na ito ay sa iyo. Kung hindi, malamig nang umiti si Jingkong at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Isa, magpakamatay ka, para mas masaya kang mamatay, at dalawa, gagawin ko, ngunit kung ganoon, kaya kung pangako, dapat kang mamatay ng masakit. Sakupin mo ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong lalayo, sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa'yo kapag nasa Gaston ako? Ang mga mata ng ganga na iyon ay mabangis, naputol ang mga salita ni Jingkong, at sinabing matino. Hayaan mo siyang magpakamatay, joke. Talaga. Malamig na kumislap ang mga mata ni Jingkong at tumigil siya sa pagsasalita ng walang kaparirikon at nagsimulang igalaw ang kanyang mga kamay. Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng malakas na putok. Ang Lysen Furnace ay naging isang nagninangas na purple dragon at bumaba mula sa langit na may aura ng pagkasira, sinisira ang tuyo at bulok at ang buong espasyo ay tila nasunog sa lupa. Kasabay nito, ang bahaging iyon ng Gaston ay ganap na binalot ng nakakatakot na aura na ito. Kung ikukumpara sa kontrol ni Daylan sa Lysen Furnace na ito, kitang-kita na ang kahusayan ni Jingkong ay hindi bababa sa 10 beses, 100 beses kaysa sa kanya. Shoo! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakakagulat na mga mata ay biglang namuo, dahil sa ilalim ng nakakatakot na lilang tunay na apoy, isang pahid ng dugo ang biglang lumabas mula sa nagngangalit na apoy. Sa isang muffled na tunog, ang bilis ng liwanag ng dugo ay masyadong mabilis. Ito ay bumangga sa hanay ng hiyas na ningning, natamba ang isang malaking butas, nabasag sa hangin, at mabilis na tumakas sa malayo. Ang ganitong uri ng paraan ay pabaya pa rin. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Jingkong na sumimangot ng malalim. Hindi ko inaasahan na ganoon pala ang backhand ng kabilang partido at makakatakas. Kasabay nito, ang **** na liwanag sa kalangitan sa di kalayuan, kumulog na parang kidlat, ay nawala sa kalangitan sa isang iglap. Ang sining ng pagsira sa pagtakas ng dugo. Nakatingin sa langit, bahagyang pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay hindi niya napilang tumawa ng pipi. Gaya ng inaasahan sa pagkakaroon ng Nirvana True Sovereign Realm, paano pa rin siya tatakbo pagkatapos maabot ang antas na ito? Matalas. Gayunpaman, kapag ang pamamaraang ito na nakakasira ng dugo ay ginamit, ang presyo ay napakabigat. Kahit na ang Gaston River na ito ay umiiral sa Nirvana True Monarch Realm, karamihan sa mga ito ay aalisin, tama ba? Masasabing kung ang Gaston River na ito ay nais na bumalik sa kanyang pinakamataas na estado, ito ay aabutin ng hindi bababa sa 100 taon ng trabaho.
At maghintay hanggang makalipas ang 100 taon kahit na ang grupong ito ng mga tao ay isang kaguluhan, ngunit para sa kanya sa 100 taon, natatakot ako na hindi ito mahalaga, hindi ba mahalaga? Sorry, naging pabaya ako. Lumitaw si Jingkong sa tabi niya at medyo humihingi ng tawad. Walang pakialam si Senior. Umiling si Dylan at sinabing, ang taong iyon na tumatakbo sa ganoong paraan na nakakasira sa sarili ay katumbas ng isang basura. Hindi mahalaga kung siya ay naiwang mag-isa. Well, totoo naman. Tumango si Jingkong, kumislap ang kanyang mga mata, inilabas niya ang 8 Palace Profound Pagoda at ang Listen Furnace, at sinabing, ibalik mo ang dalawang bagay na ito. Bahagyang nagulat si Dylan, tinitingnan ang 8 Palace Suan Pagoda mula sa totoong hurno, pagkatapos ay umiling at sinabing nakangiti, kalimutan mo na ito, ayaw ko. Ayaw mo. Ngayon ay si Jingkong naman ang nagulat, nakatingin kay Dylan, ang kanyang mga mata ay naghihinala, tapos ikaw mamaya. Well, huwag. Matagal ko na silang hiniram, at ngayon ay oras na para ibalik sila sa kanilang orihinal na may-ari. Ngumiti si Dylan at tumango, at pagkatapos ang kanyang mga mata ay nagkita ng mahinang lamig, puno ng kawalang interes. Nang lumingon, tinitingnan ng matandang demonyong pinadala ni Yansen kay Che, ang ninuno ni Chen Longmen Panjon, at ang iba pa, ninisyon niya. Senior, may kaunti pa namang maliliit na isda at hipon na nadula sa lambatha. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, pinadala ni Yansen si Chandler at ang iba pa upang mamatla. Ang gulugad ay hinagod ng basura at isang walang hangganang malamig na hangin ang lumabas. Panik, takot na takot sa sukdulan. Patawarin mo ang buhay mo, pabayaan mo ako, Senior, Panginoon, pakiusap, palayain mo ako. Ang antas ng ninuno ng sekta ng Yansen, si Chandler, ay humihingi ng awa para sa awa. Boom! Ngunit pagkatapos, ang kanyang katawan ay sumabog na parang isang lobo, at ang ambon ng dugo ay lumutang. Hoy! Ito. Hindi napigilan ng mga tao na kilabot, hingal sa takot habang nakatitig kay Jingkong. Ito ay masyadong malakas, ang Chandler, na maaaring mag-rank sa nangungunang 5 sa Netherwolf City, ay talagang nasa kanyang mga kamay, hindi kayang humawak ng kahit isang galaw. Sino pa ba? Tanong ni Jingkong kay Dylan. Siya. Iniunat ni Dylan ang kanyang kamay, at sa tuwing itinuturo niya ang isang tao, lahat ay lumulunok na parang hindi sila nasisiyahan. At ang taong itinuro ay hindi napigil ang manginig sa kawalan ng pag-asa. Puno ng panghihinayang at takot ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa kanilang kasakiman, paano kaya sila nakarating sa kinaroroonan nila ngayon? Itinuturo ng mga taong parang hayop, kinakatay ng kusa. At ito ay retribution. Maghintay, huwag. Maya-maya nang ituro ni Dylan ang 3 ninuno ng pamilyang Pemberton, sa sandaling ito, isang bahagyang nag-aalangan at pinong malambing na boses ang dumating. Bahagyang nagulat si Dylan at tumingin. Nakita ko si Waldo na nakatingin sa kanya na may masalimuot at gusot na ekspresyon, at sinabing, pwede mo ba silang bitawan? Siya ay mula sa pamilyang Pemberton kung tutuusin. Nagmamadaling pumatay si Dylan, hindi niya matiis. 10:18. Maaari mong baliwalain ang mukha ng ibang tao, ngunit sinabi ito ni Waldo. Bahagyang dumilat si Dylan at hinawakan ang kanyang baba, at sinabing, hindi imposibleng palayain ko sila, kaya lang. Ano lang? Kumislap ang magagandang mata ni Waldo. Bilang kondisyon, paano kung sumama ka sa akin? Si Dylan ay agresibong tumingin kay Waldo, at sinabi sa isang nangingibabaw na tono. Ha! Natigilan ang mga mata ng maraming tao, na sinundan ng mga ekspresyon ng inggit at inggit. Si Waldo ang numero 1 kagandahan sa kanilang liblib na lobo na lungsod, na hindi maiinggit na magkaroon ng napakaganda at kaakit-akit na kagandahan. At nang marinig ni Waldo ang mga salita, ang kanyang magandang mukha ay biglang namula, si Mei ay palihim na sinulyapan si Dylan na may nangingibabaw na mga mata, nag-aalangan sandali, at sa wakas, nagkaroon ng ingay ng ilong sa magandang ilong na iyon. Ham! Masyadong mahina ang boses para marinig ng maraming tao. Anong sabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Biro ni Dylan na may mahinang sarkasmo sa mukha.
Sabi ko oo, sasama ako sa iyo. Ngumuso si Waldo kay Daylan at sinabing, haha. Tumawa ng malakas si Daylan, kumislap ang kanyang pigire, at nagpakita siya sa tabi ni Waldo. Gamit ang isang malaking kamay, diretso niyang hinaila ang malambot at mabangong katawan nito sa kanyang mga bisig. Naramdaman ng pinakadirekta at primitive na haplos sa pagitan ng magaspang at malambot na balat, ang puso ni Daylan ay bahagyang bumilis, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mukha ng magandang babae sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga mata ay masama, at siya ay ngumiti dahil nakapagdesisyon ka na, mula ngayon, ikaw ay magiging aking Daylan na tao. Sabihin sa iyo, sa buhay na ito, kahit na sa susunod na buhay, hindi mo na makakatakas, sa kabilang buhay, hindi mo na makakatakas. Alam. Ang magandang mukha ni Waldo ay namumula sa pula, ang kanyang tibok ng puso ay tumatakbo, naramdaman niya ang pagiging dominante ni Daylan sa kanyang harapan, at ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkamahihiya ay direktang napuno sa kanyang dibdib. Nahihiya siyang magsalita pa. Siya ay isang magsasaka sa buong araw, at siya ay laging dalisay at malinis, at siya ay malayo sa isang lalaki. Paano niya narinig ang gayong kasuklam-suklam at dominanteng mga salitang pag-ibig? Sa langit, nang makita ng lahat ang nangingibabaw na kagandahang yakap ni Daylan sa kanyang mga bisig, bukod pa sa inggit, maaari lamang itong inggit. Kung tutusin, ngayon pa lang ay nasaksihan na nila ang lahat, ang napakalaking halimaw, na may nakakatakot na background at enerhiya, ay bagay na bagay sa kanilang no. Isa na kagandahan sa Wolf City, siguradong higit pa sa sapat na iyon. Walang magtatanong. Walang naglakas loob na magtanong. At ang tatlong ninuno ng pamilyang Pemberton, na pawis at mapatla ang mukha, ay sa wakas ay gumaan na ang loob. Ang kanilang munting buhay ay sa wakas ay mapalad at naligtas. Gayunpaman, maiiwasan ang parusang kamatayan. Kaya, siya. Bumagsak ang daliri ni Daylan kay Carlos, ang ninuno ng pamilyang Pemberton na unang lumahok sa pagkubkob sa kanyang sarili, na may walang pakialam na ekspresyon, at mahinang nagsabi, ang taong ito ay nakilahok sa pagkubkob sa akin, kaya hindi ko ito pakakawalan. Kunin siya bilang parusa. Ang kutis ni Carlos, ang ninuno ng pamilyang Pemberton, ay agad na nagbago, na puno ng walang katapusang takot. Well. Bahagyang tumango si Jingkong, iwinagayway ang kanyang kamay, at binasag ng porma sayon ang mundo. Huwag. Boom. Sa isang sigaw na, si Carlos ay sinampal ng isang higanting hiyas, at binasag sa kalangitan. Sa isang blood dance. Kailangang maging mas mabait si Daylan sa mukha ni Waldo, ngunit kung mabigla siya sa kalangitan, wala siyang pag-aalinlangan sa bagay na ito. Kung gusto mong sabihin niya, ang usapin ngayon, basta ang mga taong lumahok dito, dapat mapahamak. Ito ay hindi masyadong marami upang isangkot ang siyam na angkan. Pero dahil nagsalita na ngayon si Daylan, wala siyang tutol. Boom! Sa sumunod na segundo, ang higanting hanay ng ningning ng hiyas ay sumampal ng isa pang sampal, sa pagkakataong ito ay dinurog ang mga powerhouse sa antas ng ninuno ng Viking Palace at ng Ice Demon Palace sa laman. Hindi naman sa ayaw nilang tumakbo, pero ang tanong, paano sila tatakbo ngayong nakatayo ang mga maningning na hiyas dito? Imposibleng makatakas ito. Ito ay isang desperado na sitwasyon. Matanda, patriarch. Mahusay na elder. Sa di kalayuan, may nanginginig na hiyawan mula sa Ice Demon Palace at Viking Palace. Ang kanilang dalawang pangunahing puwersa, na bawat isa ay mayroon lamang dalawang tulad na 5 layer na kaharian ng Foundation Establishment Realm, at ngayon silang dalawa ay napatay sa labanan, sinasabing sila ay nasira, na lahat ay magaan. Semi-baldado, halos pareho lang iyon. Ngunit ano ang magagawa? Hindi pwede. Oo, hindi pwede. Sa kalangitan, ang tunog ng pagkabasag ay lumabas. Takpan ng langit gamit ang isang kamay. Lahat ng mga pangunahing powerhouse na lumahok sa pagkubkob kay Daylan, tulad ng Yanzen Factions Chandler, ang Ice Devil Palace, ang Viking Palace Ancestor, ang Chenlongmen Panjon Ancestor. Lahat sila ngayon ay malamig na mga bangkay, na bahira ng dugo ang langit, at walang natira pang buto. Hindi lang sila, kundi maging ang mga master ng iba't ibang paksayon na nasa tuktok ng 4th layered realm ng Foundation Establishment Realm ay hindi nakatakas.
Ang lola tulad ng Flower Ghost, Tudor, at iba pa. Lahat ay namatay, at ang dugo ay dumaloy sa ilog. Patay, patay lahat. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng langit at lupa. Marahas na kumikibot ang puso ng maraming tao. Bumubuhos ang malamig na pawis mula sa kanilang mga katawan. Lubhang mapatla ang kanilang mga mukha at halatang nakaramdam sila ng matinding takot. Ang pagkamatay ng napakaraming ancestor-level figure ng iba't ibang paksayon, ang pagkamatay ng 4-level pitmaster ng Foundation Establishment Realm, ay hindi maisip ng kanilang nakagawiang pag-iisip. Pero ngayon, umiiral ang isang mahusay na alamat ng master level ng formation, at isang tao lang ang gumagawa ng hindi kapanipaniwala at walang katotohanan na bagay na iyon. Oo naman, ito ba ang agwat sa pagitan ng totoong Monarch Realm ni Nirvana at Foundation Building Realm? Ito ay simpleng kakilakilabot. Langit at lupa. Matapos tapusin ang lahat ng ito, tumingin si Jingkong sa langit na may patag na tingin, at mahinang nagsabi, pagkatapos ng mahabang panahon na panoorin ito, hindi pa ba sila lumalabas? Ha! Nang marinig ito, marami ang nagulat. Lumabas. Sino? Sino ang may lakas ng loob na magtago sa dilim at sumilip? Whoosh! 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 Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga lumang figure na may nakakatakot na aura. Kapag napansin ng mga tao ang kanilang mga mukha, hindi nila namamalayan na nag-vibrate, napabulalas, at nanggugulo. Hindi ba iyan ang dakilang elder ng Chenlongmen? Nariyan din ang ninuno ng sirang langit ni Campbell. Sino ang iba? Ang natitirang mga ninuno ng Chenlongmen ay umiiral, pati na rin ang mga makapangyarihang figure ng Fox Ian Pavilion. Hoy! Ang aura ng taong iyon ay hindi mas mahina kaysa sa Chenlongmen Grand Elder. Sino siya? Napakalakas. Dark Demon Pavilion Pavilion Master. Black Mirror of Dark Demon Pavilion, nakita ko si Senior. Nakita ko na ang pagkakaroon ng nakakatakot at demonyong aura ay hindi mas mababa sa pagkakaroon ng Chenlongmen Supreme Elder. Bahagya siyang yumuko at magalang na yumuko kay Jingkong. Nakakasira ng langit si Campbell, nakakita ako ng mga senior. Ang maganda at puting nyebe na pinakamalakas na ninuno ni Campbell ay magalang ding sumaludo kay Jingkong. Nakita ni Donald, ang nakababatang henerasyon ng Fox Ian Pavilion, ang nakatatanda. Magalang na bumati si Donald, isang makapangyarihang tao sa Fox Ian Pavilion. Okay, no need to be more polite. Ngumiti si Jingkong at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Ito ang mga sariling tao na tumayo sa panig ni Daylan noon, kaya hindi na niya kailangang magpahangin. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga mata ay bumaling muli sa kabilang panig, sa antas ng mga ninuno ng Chenlongmen, Sanju Palace at iba pang mga kampo, na may nakakadurog na kawalang interes sa kanyang mga mata. Kaagad, ang mga taong iyon ay nanlamig lahat, at tumingin kay Jingkong na may matinding takot sa kanilang mga mata. Ang distansya sa oras na ito ay sapat na para maramdaman nila ang nakakatakot na panggigipit sa huli na tila Samire sa mundo. At sa ilalim ng gayong ganap na lakas, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi maiwasang maging mapait. Kahit ayaw nila, pero ngayon parang natalo sila. Ganap na nawala. Thousand Dragon Gate, Ice Demon Palace, Viking Palace ay tapos na. Sa pagitan ng langit at lupa, maraming nanonood ang lihim na napabuntong hininga nang makita nila ang eksenang ito. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang sabihin na ang Chenlongmen, Ice Demon Palace, Viking Palace, naganap na nakatanim. At ang paksayon ni Yanzen. Higit pa. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa kanila na sabihin iyon kahit na sila ay nawasak. Ngunit sa simula, sinong mag-aakala, paanong ang gayong binata sa distrito ng Daylan ay makapagpapakita at magkaroon ng napakasamang background at lakas. Ito ang falling pie ng Diyos. Hindi tama iyon, ang Diyos ang gustong pumatay sa kanila, tama. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.